natuturuang puso. Ano po? Puso na hindi natuturuan. Ano po? At yun po ang nais ni Lord na i-correct maaring sa bawat isa sa atin. Ano po? So hindi po natin alam kung sino, ano, paano tayo i-correct ng Panginoon. Pero I do believe na ito po ay word ni Lord sa bawat isa po sa atin so that we may be corrected. Ano po? So kapag tayo naman po ay kino-correct ni Lord, sandun pa rin naman po yung pagmamahal niya eh. Hindi naman niya tayo i-correct ano or mahangin daw. Naririnig yung hangin? Ha? Ilayo na lang. Ayan. Ayan. So okay na po ba? Ayan. So nilayo na lang po namin yung electric fan. Ayan. So glory to God. So ayun nga, the danger of an unteachable heart. So bawat isa po sa atin, nais ni Lord na tayo po ay magkaroon ng teachable heart. Mapa-leader man po tayo or mapa-member man po tayo, mapabago tayo o ika nga nilulumot na tayo sa paglilingkod, ay kailangan pa rin po na araw-araw tayo po ay merong teachable na puso. Araw-araw tayo po ay may puso na, alam niyo po yun, handa po na magpatuwid, handa po na magpaayos sa Panginoon. Kasi kung hindi po tayo handa na magpaayos, delikado po yan. Ano po? Because everyone that has no capacity to be teachable is dangerous. Ano po? Hindi lang po dangerous. Una, magiging dangerous ka kapag pinaghawa ka ng Panginoon ng grupo. Kasi kung ikaw mismo hindi ka matuturuan, tapos ikaw ay paghahawakin ng grupo, magiging kawawa po yung mga members. Magiging kawawa yung mga souls. Ano po? Sa halip na sila po ay madala sa Panginoon, ang mangyayari po, papunta sila ng impyerno. Ano po, mas dinala mo sila sa impyerno kasi yung mismong tagapagtanim or mismong puno ay hindi po teachable. Ano po, at ganun din po ang magiging bunga noon. Ano po, lagi niyo pong tatandaan na bawat ginagawa po natin, lagi po yung may consequences. At kung may mabuti tayong ginawa, it will become a reward. Hallelujah, Jesus. So, sa intro pa lang po ito, natuto na po ba kayo? Ano po, kahapon, isa nga po sa mga naituro ko doon sa panganiban, ano po, na the lesson of sowing. Kailangan meron tayong capacity na, alam mo yon, yung alam natin kung paano yung tamang pagtatanim. Kasi hindi naman pwede na basta mo na ibubugsok yung palay doon sa taniman. Kailangan may tamang proseso po doon. Kailangan may tamang paghahawak ng palay. Kailangan may tamang pag-handle noon. Hindi pwedeng pag sinabing tanim, itatanim mo lang at didiligan mo tapos bahala na yung tubuan dyan. So hindi pwedeng gano'n. Ano po, kailangan po na may tamang pag-aalaga ng mga pananim. At naniniwala po ako na bawat isa sa atin or bawat members na meron po tayo, like for example po itong grupo na ito, kayo po ay mga pananim. Ano po, kayo po ay mga pananim ng Panginoon sa kanyang ubasan. Ano po, kayo ay kino-consider ng Panginoon na mga pananim na ubas, mga butong ubas, na sa ganun ay magbibigay po ito ng mga seed pa, ano po, na itatanim pang muli. Hallelujah. So, i-emphasize ko po sa inyo itong danger ng pagiging unteachable na puso. Kaya nais ko po na ang bawat isa po sa atin ngayong oras na ito, ano po, kahit na ano pa man po ang inyong ginagawa, makinig po kayo na mabuti. Ano po? Dahil ito po ay para sa bawat isa sa atin. Ano? Hindi lang po ito para sa mga member, hindi lang po ito para sa follower, kundi ito po ay para sa ating lahat. Mapa-leader man, pastor man, o ikaw man ay member. We need to understand these things. Ano po, sabi po ng Proverbs 29:1, sabi dito, he that being often reproved, harden his neck, shall suddenly be destroyed, and that without remedy. Ano po, so sabi po dito na kung tayo daw po ay magmamatigas, ano po, kung ayaw daw po natin ipaling yung ating mga ulo doon sa kung ano po ang tama, ito raw po ang magiging kawasakan natin. At wala na raw pong remedy yun. Ano po, at isa po yun sa pinakamahirap na mangyayari sa buhay natin, yung kapag tayo po ay hindi na natuturuan, yung tayo po ay naging unteachable na. Kasi po wala nang remedy doon kasi hindi ka na makikinig. Ano man ang bagay na ayaw mo nang matutunan ay hindi mo na po pakikinggan. Kaya kailangan sa ating mga buhay na tayo po ay magkaroon ng teachable na puso.
Kasi yun po ang unang pinapaayos ni Lord. Diba sabi doon, do not conform to the pattern of this world, but be subjected to the renewing of mind. Bakit renewing of mind? Kasi hanggat ang tao ay hindi po nagpapaturo or hindi po natuturuan, siya po ay prideful. Nagigets po natin? Hanggat ang isang tao ay hindi natuturuan, siya po ay prideful. Hanggat ang isang tao ay hindi nagpapaturo, ano po ang akala po nila pag sinabing humility, eh yung nagmano ka, nag-bless ka sa pastor, maganda ka makipag-usap kay pastor o sa mga leader, hindi po yung totoong humility. Ang tawag po doon ay respeto lamang. Ang totoong humility ay yung ibababa natin yung ating level ng isipan. Ang sabi po ng Bible, always remember this, that other are knowledgeable more than you. Ano po, na sila po ay mas maalam, sila po ay mas magaling lagi kaysa sa atin. Yun po ang humility. Kasi kapag naiisip mo palagi na, mas marunong ako dyan, ako, bata lang yung pastor na yan. Eh, samantalang ako, ang tanda-tanda ko ng pastor, ang tanda-tanda ko ng nagsisilbi sa church, tapos ang magtuturo sa akin ay 29 years old lamang na pastor. 'Di ba? Hanggat nagiging ganun po ang ating mga puso, hanggat nagiging ganun ang ating isipan, hindi po tayo makukonsume ng presensya po ni Lord. Ano po, kaya nga po unang pinapaayos ni Lord ay yung isipan natin. Kasi ang puso, sumusunod naman yan eh. Madali naman pasunodin ang puso eh, kung ayos po ang ating isipan. Pero kung ang isipan ang hindi ayos, mahirap pong pasunodin ng ating puso. Ano po, mahirap din pasunodin ang ating isipan kung hindi natin yun aayusin. Hallelujah, Jesus. Ano po, kaya dapat po ay patuloy tayo na magpaayos. Sa other translation, ano po, sabi dito, whoever remains stiff-necked after many rebuke will suddenly be destroyed without remedy. Ano po, so sa mababang translation, sabi dito, kung sino daw po yung may stiff-neck, kapag ka po nare-rebuke, yung tipong kapag ka ni-rebuke ay hindi na po napaling ulit. Kapag nakita si pastor ay nakaganon na, ayaw nang tumingin, ayaw nang lumingon kasi naku, i-rebuke na naman ako niyan. Dito na lang. Naalala ko po before na may mga tao po kaming nare-rebuke, kapag nakasalubong ko po sa daan ay 3 lamang po ang pwedeng palingan. Maaring sa kanan, sa kaliwa, sa taas o sa baba. Pag nakasalubong mo, tutungo na lamang yan at hanggang makalampas sa'yo, hindi po yan tutunghay. May stiff neck na. Kasi bakit? Ay, naku, nandiyan na naman nandiyan na naman yung propeta propetang hindi ko maintindihan. Magsasalita na naman yan ng kung ano-ano sa akin. Yan ay hindi ka makakapagtago diyan. Naalala ko po dati na meron po kaming member na ayaw niya pong tumingin sa akin at kapag pumupunta po siya sa bahay namin, sabi ko sa kanya, alam mo ba na ito yung pinapakita ng Panginoon? Sabi ko, ayusin mo yung ganitong ugali mo at ganitong character na meron ka. Sabi na, ano ba yung pastor? Hindi na nga tayo magkasama sa trabaho ko, pinupuna mo pa ako. Sabi kong gano'n. Sabi ko, alam mo ba na ang pagkuha kahit yung mugmug lamang ng iyong itinitinda ay isang pagnanakaw? Sabi niya, oo na pastor, itatapon ko na lang kapag nahulog yung prize. Sabi niya gano'n. Kasi daw kinukuha pa niya. Diba, sabi ko, kasi kung anong pinapractice mo sa maliit na bagay, yun ang pinapractice mo sa malaking bagay. Sabi niya, oo na pastor, para ka talagang abogado, wala na kaming maiaano sa iyo. Diba, lahat na lang ay nakikita. Po. Pero ang maganda po nun, sila po ay nagpapa-rebuke. At kung makikita po ninyo sa mga leader po na hinahawakan ko ngayon, po yung iba po ay mas maedad pa po sa akin, pero ika nga po ay hindi po sila nagkaroon ng stiff neck sa pagpapa-rebuke. Kapag ka po sila ay nire-rebuke, ay talagang ino-honor nila yung rebuke na yon. Kasi sabi ko nga, hindi naman po ako nag-rebuke ng hindi po nila mararamdaman yung pagmamahal. Lagi niyo pong tatandaan na ang pag-rebuke na nanggaling kay Lord ay walang halong condemnation. Okay? The rebuke that comes from the Lord has no condemnation. Isa yan sa bagay na natutunan ko sa aking paglilingkod, that when God rebuke you through His vessel or through His servant, wala pong condemnation yun. Hindi ka makakaramdam ng condemnation, hindi ka makakaramdam ng sakit. Maaaring masasaktan ka for a moment, pero marirealize mo kung ano yung tama. Amen? So sabi po dito, there is a silent destroyer that ruins destiny. Alam niyo po ba
na ang pagiging untouchable ay silent destroyer. No po, kasi pwede pong nandito ka sa GMIT na to pero ayaw mo pala magpaturo kay Carl Abisid. Maaring andito ka ngayon sa GMIT na to pero ayaw mo kong pakinggan. Maaring nandiyan ka, nag-heart-heart ka, lahat na ng reaksyon ay pwede mong gawin. Pero hindi ka po nagpapaturo. Dinededma mo lamang kung ano po yung ating pinag-aaralan. Kasi baka mapagalitan ako mamaya kapag hindi ako nag-join sa GMIT. Kaya, sige, masabi lang na nag-join ako. Jo-join lang. Ano po, pero ang totoo niyan ay ayaw naman po nating magpaturo or ayaw po ng isipan nating magpaturo. Ano po, ang ating pong puso, yan po ay sumusunod yan kung ang ating isipan po ay maayos. Alam niyo po ba kung bakit po mas mataas po ang ating isip sa ating puso? Kasi yan po ang unang inaayos, yung ating isipan. Pag ayos ang ating isip, magiging ayos ang ating puso. Ano po? Ngayon, kung ang uunahin natin ay ang ating puso bago ang ating isip, ay baliktarin mo. Yung puso mo ang ilagay mo sa ulo mo at yung isip mo ang ilagay mo sa dibdib mo. Diba? Ay magiging robot ka na ito ngayon. Diba? Tingnan natin kung ano magiging, diba? Yun yung sinasabi, dati naalala ko po pagka wala po akong sinusunod sa nanay ko. Yung dinededma ko lang ang nanay ko, ano sasabihin sa akin ng nanay ko? Ano, yung utak mo nasa talampakan? Diba? Sabi ko, pwede ba yun, ma? Diba? Yung utak ko ay nasa talampakan. Sabi ng nanay ko, pilosopo kang bata ka. Ibig kong sabihin, hindi ka nagpapaturo. Diba? So, ibig sabihin, ang isang untouchable pala po na tao, parang ang utak daw po ay niligay sa talampakan. Ano po? Hallelujah, ginawang basahan. Ano po? So, ganun po tayo. Kapag tayo po ay untouchable, kapag hindi po nagpapaturo ang ating isipan, or kapag hindi po tayo nagpapaturo, yan po ang silent na sisira po sa inyo. Meron naman pong ganitong kaso, nagpapaturo naman. Pero lahat naman po ng tinuturo, ina-absorb. Hindi naman po sinasala. Ano po, mawawasak ka pa din. Kailangan na matuto po tayo, na magsala po tayo ng lahat ng ating pong naririnig. Ano po, hindi lahat ng ating naririnig ay pwede nating i-apply sa ating buhay. At hindi po lahat din po ng ating natututunan ay sasabihin natin sa iba. Kasi ako nga, ganito yung natutunan ko eh. Di ba dapat ikaw ganyan din? Hindi. Kasi meron kang natutunan na hindi pwedeng i-apply ng iba. At meron silang matututunan na hindi natin kayang i-apply. Ano, kasi isa po sa natutunan ko nung mga panahon na ako po ay may leader, ano po, na lagi niyang sinasabi, naku, naranasan ko ikang mahirapan, dapat ganun din ang mga member ko. Ngayon, ako, nag-disagree ako. Sabi ko, hindi. As a leader, naranasan ko ang mga paghihirap na ito, hindi para iparana sa mga member ko. Ay naranasan ko na nga mahirapan eh. Bakit ikaw bilang magulang, hahayaan mo ba na yung anak mo ay maging utos-utosan din? Eh naranasan mo na magyaya, naranasan mo na maging kadama, naranasan mo na maging ali-alila ng ibang mga lahi. 'Di ba? Ano ang magiging tips mo doon sa anak mo? Sige anak, masarap magkadama. Ano, lalo na pag Ramadan, napakasarap, puyat ka na pagod ka pa. Ano? Siyempre, ituturo mo na sa kanila mga anak, i-value nyo yung aming mga pinapadala, yung aming perang pinapadala sa inyo pampaaral, mag-aral kayo mabuti kasi mahirap ang buhay namin. Di ba po, naranasan mo kasi yung hirap eh. Kaya ang ituturo mo sa kanila, anak, huwag nyo na itong daanan. Pero kung gusto mo naman, bahala ka. Nga po, kasi ako po sa aking mga tinuturuan, lagi ko pong sinasabi yan sa kanila. Ako tinuturo ko na sa inyo yung shortcut. Tinuturo ko na kasi naranasan ko ng mahirapan eh. Ayoko na mahihirapan kayo. Ngayon kung gusto mo namang mahirapan, abay bahala ka. Pero ako'y nandiyan pa din naman bilang spiritual father or bilang isang magulang. Eh gusto mong maranasan yung hirap na yan eh. Eh di daanan mo at bibigyan na lang kita ng tips hanggang sa matutunan mong makinig. Kasi po ang isang tao, meron po kasi mga tao na kapag hindi nila nararanasan, ay hindi nila yung gagawin. Halimbawa, sinabi ko lang, alam nyo, kapag ka naging leader kayo, mahirap kasi maraming tao hindi sa inyo susunod. Naku, pastor, hindi ka lang magaling na leader. Kaya hindi mo yan alam. Kaya ganito, ngayon nung naging leader na. Ay pastor, mahirap pala talaga. Doon niya lang marirealize. Ano po,
O edi, ngayon doon ko naman siya sasabihan. Alam mo na, yan yung sinasabi ko sa iyo. Mahirap talaga ang mag-lead. Ngayon, nung nandyan ka na sa pagiging leader, naranasan mo na ngayon. Di ba po? Kaya lagi kong sinasabi, unless you are in my shoes, you can correct me. Ano po? Hanggat hindi ka pa pastor, hindi mo kayang i-correct ako bilang pastor. Kasi hindi mo pa nararanasan yung aking naranasan. Amen? At yan din ang sinasabi ko sa mga leader, na i-correct ko kayo, na itatama ko kayo bilang leader kasi dinaanan ko yan. Naging leader ako. Naging assistant ako. Naging secretary ako sa church. Ano po? Kaya nga dati pag may nagsasabi sa akin na hindi raw ako might na mag-lead, hindi raw ako magaling na pastor. Sabi ko, hindi ako nagpapagaling. O eto ka ako, ikaw na ang magpastor. Ibibigay ko yung mga papeles. Tapos binabalit sa akin, Pastor, sorry, hindi ko naman sinasabing alisan mo na yung trabaho mo. Sabi ko, hindi eh. Sinabi mo kasi na hindi ko kaya ang pagpapastor. So ibig sabihin kaya mo. Ngayon patunayan mo sa akin na kaya mo. Hindi dahil pinagyabangan kita. Patunayan mo kaya mo. O eto ka ako ang trabaho, patunayan mo sa akin. At ako, masaya akong maging member, uupo lang ako. Pag may sinabi ka, gagawa lang ako. Pag wala akong gagawin. Kami mga pastor, trabaho namin lahat. Pag walang worshiper, dapat worshiper ka. Kahit na ang boses mo kaliwat-kaliwa. Kapag walang dancer, kahit na po ang paa mo'y kaliwat kanan, ay kailangan mo pong sumayaw kahit na po para kang tuod. Kapag ka po walang usher sa church, kailangan pong ikaw ay humawak ng map. Hindi porket pastor ka na, ay hindi ka nahahawak ng map. Dahil leader ka, ikaw dapat ang laging nauuna. Kung anong gusto mo mangyari sa mga member mo, yun dapat ang ginagawa mo una. At sabi dito, there is a silent destroyer that ruins destiny. At alam niyo po ba, kapag ang isang tao ay hindi na po natuturuan, kahit ano pong ganda ng prophetic word na ibigay sa inyo, hindi po yun magaganap sa buhay ninyo. Naalala ko po na meron ako naging kasama dati na leader na grabe gifted prophetically. Pero ang sabi ng Panginoon noon, anak, gagamitin ko yung bahay ninyo para sa gawain ng Panginoon. Pero dahil ang puso niya ay unteachable, kinuha pati yung bahay niya. Kasi bakit? Hindi siya natuturuan. Laging ang na-honor ay yung kanyang sarili. Laging na-honor yung sarili niya. Lagi siyang may rebat kay Lord. Kung ano yung pinapagawa ng Panginoon, hindi niya ginagawa agad-agad. Tapos naiinggit siya doon sa iba na gumagawa agad. Ay, bakit yan si Pastor Carl? Ino-honor nyo. Leader din ako. Bakit kayo nagbe-bless kayo sa kanya? Sa akin hindi. Nilalampasan nyo ako. Pero ang aking pinakang tanong doon is, naging teachable ka ba palagi kay Lord? Kasi bilang mga leader, dapat lagi po tayong natututo. Kasi ako, mayroon akong dalawang kakayanan para matuto. Una, natututo ako sa experience ko. At ikalawa, natututo ako sa experience ng member ko. Kaya po bilang mga leader, ang challenge ko po sa inyo, sa mga leader po dito. Ang challenge ko po sa inyo, kaya nyo po bang magpaturo o kaya nyo po bang matuto sa mga na-experience ng mga member ninyo? Kasi kapag hindi at ikaw ay nasasaktan pa, kapatid, kailangan ipaayos mo ang puso mo. May mali dyan. Nagigets po natin? Hindi po palaging, ito kasi yung experience ko, dapat matuto ka. Hindi. Sometimes, the Lord allow that our members' experience will teach us. Totoo po yun. Paano kung hindi ko naman naranasan ma-depress? Pero nag-testify ang aking member na ito ay nakaranas ng depression. O alam naman ako ay mag-make dito na alam mo ba, naranasan ko din yan kahit hindi naman. So pwede ko ma-testify na itong member ko na ito naranasan niyang ma-depress. So ibig sabihin, nagpaturo ako. Kaya alam niyo po, may mga bagay po ako na ginagawa na hindi ginagawa ng maraming pastor at leader. Yun po ay kapag ang mga leader ko ang nagtuturo, nagno-notes po ako, katulad ng ibang mga member. Minsan nga nag-i-insight sila, nagkukodigo ako, hindi. Kasi ang katwiran ko, ang totoong natuto, hindi nagbabasa ng libro at hindi nagbabasa ng notes. Di ba?
Kasi po, yung aking teacher dati nung grade 6, may kasabihan siya palagi eh. One word is enough for a wise man. Sabi ko, pag paulit-ulit, hindi ako wise. Ano po, kaya dapat, kapag na naituro sa atin, dapat ay maintindihan agad natin. So yung focus natin nandun, nagpapaturo tayo. At sabi dito, this unteachable heart will close his doors. Ano po, paano kaya kung si Pastor Carl ay hindi naging teachable ang puso? Nung time na ako po ay namatayan ng leader, nung time na ako po ay may sama ng loob sa aking leader, alam niyo po bang natuto ako sa Panginoon? Wala po akong leader na nagtuturo sa akin ng mga time na yon. Pero alam niyo po yun, every time na nakikinig ako ng preaching, dinudurog po ang puso ko. Sabi ko ng Lord, patawarin mo ako, kailangan ko palang maging mapagpatawad. Kasi alam niyo po, ang laging binabalik sa akin ng Panginoon, anak, kung hindi ka magpapatawad, paano mo isasalin sa iba? Alam niyo po ba, na malalaman po ninyo, ano po, malalaman niyo po ang puso ng isang taong naglilingkod kay Lord kung ano po ang naisasalin sa inyo. Kung ako po ay masama ang loob, pwede pong sama ng loob ang maisalin ko sa inyo. Tama po. Kapag may nakita ko sa inyo nagkamali lamang ng kaunti, pwede pong awayin ko na kayo agad-agad. Kasi hindi po okay ang puso ko eh. Halimbawa, nagtampo ako sa bahay namin. Hindi ako pinapayagan ng nanay ko magpastor. Eh ngayon may gymit ako. Meron akong Sunday service. Pwedeng ibaling ko sa inyo yung galit ko eh. Pwedeng sa inyo ko ibuhos yung galit ko. Pero hindi po yung tama. Ano po, it closes doors. Maari po magsara yung mga doors. Eh paano kung maging ganito yung mindset ng mga tao? Like for example ko po, sa mga kabataan ngayon. Ang mga kabataan po ngayon, very emotional. Kapag nagmi-minister po kami ng mga kabataan, yan po ang lagi nilang ino-open sa amin. Alam mo, Pastor Carl, ibang-iba po yung ministry ninyo. Kasi sa iba pong mga church, pinapagalitan po kami ng mga pastor. Eh, Pastor Carl, sa bahay nga po, pinapagalitan na kami. Eh, pagdating po sa church, papagalitan pa kami ni pastor dahil may hindi kami nagawa or may hindi kami na-accomplish. So anong ending? Aalis na lang po yan sa church. Aalis na lang po yan sa grupo natin. Kasi bakit? Hindi nila naramdaman ng pagmamahal. Sa bahay nga, minumura na ako eh. Tapos pagdating sa church, sinisigawan pa ako. Sinisigawan pa ako ng leader ko. Sinisigawan pa ako ng pastor ko. Sinisigawan din nila ako doon. So wala nakakaintindi sa akin. Sabi lang nila na mahal ako ni Lord. Pero hindi ko ramdam na mahal ako kapag nasa church ako. Alam niyo ho ba yun? Diba? Now, people of God, you need to understand, it closes doors. Sayang po yung mga soul na maaaring nasaktan natin sila. Ano po? Kaya para po sa mga leaders po na nandito, ano po, it is an open rebuke sa ating mga leaders. Hallelujah. Ano po, ito ay open rebuke sa ating mga leaders na maging tayo po, maging sensitive tayo. Ano sabi ng Panginoon, be quick to listen and don't be quick to speak. Kapag masyadong matalas ang ating dila, ano po, at hindi natin yung nagamit ng tama, sabi po ng Bible, yan po ay parang tabak. Ano po, na tumutusok sa kaibuturan ng puso, kaluluwa hanggang kabuto-butuhan. Ngayon po, kapag hindi mo yung ginamit ng tama, ano po, magiging sugat po yan ng mga members. Magiging sugat po yan sa mga followers ng Panginoon. Ano po, kasi naalala ko dati yung spiritual father ko, direct yung magsalita. Talaga pong hindi nyo yung kakayanin. Ako nga eh, dinuduro pa ako noon ng ganyan. Diba? Ginaganon pa ako noon. Hindi mo ginagamit yan, Dave. Yung puso mo, dapat asero yan. Naganunin ka pa. Sabi ko noon, Lord, mali yung kanyang proseso. Kaya noong time na pinahawakan sa akin ang leadership, sabi ko noon, Lord, yung nangyari sa akin dati, hindi ko na uulitin ulit. Kailangan maiparamdam ko sa bawat taong kakausapin ko, bata, matanda, may ngipin o wala, na dapat maramdaman nila yung pagmamahal. Ano, maramdaman nila yung pagmamahal na hindi nila naranasan before. Kaya pansinin ninyo, ano po, wherever we go, and katulad nila Ate Jane,
na witness nila personal. Ano po, lalo na nung ma-testify ko lang po sa inyo, lalo na po nung pumunta kami ng Tabaco City. Naku, grabe po. Kung makikita nyo lang na everyone in the kids, akala nyo po hindi sila nakakaintindi. Pero makikita mo na sila pa po ang unang tinatch ni Lord. Makikita mo yung agos ng kanilang mga luha doon. Hindi po yung joke. They experience the Holy Spirit because they are pure. Kaya sabi ng Panginoon na mas yung mga bata ay huwag natin hahayaang hindi makalapit sa Kanya. Pero ang mga bata po ay fragile. Kapag ka po yan ay hinandal natin ng hindi tama, mababasag po yan ng mabilis. Pero kapag ka yan pong fragile na yan, ay napakinis natin ng maayos, ano po, magiging ano yan, magiging diamante yung mga yan. Magiging kagamitan yung mga yan sa kingdom ng Lord. At yun po ang isa sa mga bagay na nakita ko, kung paano pong ang bawat lugar na pinuntahan namin doon ay kung paano tinatch ng Panginoon. Ano po, alam ko na may ginawa si Lord na grabe. Ano po, imagine nyo po, simula, alam nyo po ang travel namin from Manila to Pulangi, to Tabaco City, balik ng Pulangi, from Pulangi to Tigaon, from Tigaon to Panganiban, ano? From Panganiban hanggang dito ngayon sa Kapalonga, bago pa lang kami uuwi ng Manila. Ano po, bukas, na-invite po tayo ng Lord, ano po, sa church dito na mag-preach bukas para sa Sunday service nila. And it amazed me. Nasabi ko nga, Lord, grabe ka talaga ha. Grabe ka talaga kung paano ka gumawa ng paraan. Alam niyo po yun? Alam niyo po ba na hindi po ako nag-alala sa kung ano po ang aming gastusin? 4 ho kami. Diba? 4 ho kami nag-iikot ng buong Kabikulan. Pero alam mo yun, grabe yung provision ni Lord. Diba po? Kaya kailangan maging teachable yung puso natin. Araw-araw tayo magpaturo sa Panginoon. Dapat po sa lahat ng mga pinagdadaanan natin, natututo tayo. Alam nyo, nung time na nawawalan ako ng member sa church, alam nyo po ba natuto ako magbaba ng sarili ko? Kasi sabi ko, Lord, bakit nawawala yung mga member ko? Tapos nag-open sila. Kasi Pastor Carl, nagiging ano ka na eh. Nagiging dragon ka na eh. Hindi naman dapat ganyan eh. Leon lang dapat. Hindi dapat dragon. Sabi ko, oo nga. No? Lion of Judah pala. Hindi pala dragon of hell. Hindi pala dragon. Diba? Hallelujah. Diba po? Kasi pag dragon ka, ang binubuga mo apoy. At minsan, kahit ikaw na ang nagbuga nun, ikaw rin ay masasaktan dun sa apoy na yun. Kaya alam nyo po, ang anointing, hindi po siya basta-basta. Kaya nga ang sabi dun siya ay fire. At yung apoy na yun, kapag hindi mo na-handle ng tama, susunugin ka rin nun. Kahit ikaw pa ang nagdadala. Ano po, kaya ang anointing hindi nilalaro. Yan po ay siniseryoso. Natuto po ba kayo mga kapatid? Sabi nila, intro pa lang yata yon. Ano po, and sabi dito, and resist divine lifting. Alam niyo po ba ang isang puso na hindi marunong magpaturo ay hindi man po pinaparami ni Lord, hindi man pinapalago ng Panginoon. Hinahayaan niya doon sila sa trouble because they are unteachable. Many praying for breakthrough. Alam niyo po ba na marami sa atin, marami sa GMIT na ito, nananalangin po tayo ng breakthrough. Pero hindi mo alam na yung breakthrough magaganap lang yan kapag binaba mo ang sarili mo. Alam niyo po ba ang Samaria? Yung Samaria, ibinaba nila ang kanilang mga sarili kahit alam nilang sila'y makasalanang city. At gumawa po ng magandang bagay ang Panginoon doon. Pero alam niyo po ba na ang mismong lugar ng Panginoon sa Jerusalem, walang miracle na nangyari sa kanila. Bakit? Unteachable ang kanilang puso. Kahit na nagsimula sa kanila si Lord. Kaya alam niyo po, mga kapatid, kahit gaano pa ka-anointed ang humarap sa inyo ngayong araw na ito, kung hindi ninyo mararanasan ang breakthrough na nararanasan namin ngayon. If your heart is not teachable, the Lord will never
give you anointing that will help others. Kasi ano sasabihin ng Panginoon sa'yo? Eh, bakit ka bibigyan bakit kita bibigyan ng anointing of healing? Eh, ang arte-arte mo, nung may nakita kang may sugat-sugat dyan, hindi mo na mahawakan, diring-diri ka na. Paano ka bibigyan ni Lord? Eh, paano kung paharapan ka ng Panginoon sa may mga kitongin? Diba? Alam niyo po yun? Naranasan ko po yan na pumunta po ako ng ospital, mga kapatid. Ang hinarap namin doon ay breast cancer. Diba, kung titingnan niyo po yung bukol na, sorry po kung may kumakain po sa inyo, yung may bukol na sumabog na at nagnaknak na. Diba, nakakadiri. Pero alam niyo po yun, nung dumating po ako doon, hindi po pandidiri ang naramdaman ko. Kung hindi ang naramdaman ko, Lord, kailangan nila ng tulong. Kailangan nila ng panalangin namin. Hindi po ako nag-inarte. Oy, cancer yan, baka mamaya. Makahawa yan. Hindi. Hinawakan ko. Yung parte ng kanyang katawan. Sabi ko, Lord, padaluyin mo ang kagalingan. Hindi ka po bibigyan ni Lord ng anointing ng deliverance kung pipiliin mo lang yung i-deliver mo. Ay, hindi. Matigas ang ulo ng member kong yan. Hindi ko yan i-deliverance. Ay, yung taong yan, hindi na yan na magbabago. Diba? Eh, paano naman yun? Pinigyan ka ng Panginoon ng anointing of deliverance, anointing ng pagpapalaya, tapos ikaw mismo sa sarili mo, ang isip mo hindi malaya. Kasi i-judge mo na sila. Ay nako, hindi nalalaya yan. Alam niyo ho ba, mga kapatid, kapag ka po ang puso ninyo ay hindi correct, alam niyo ang titingnan niyo sa mga kapwa natin, mga kapananampalataya, ay ang kasalanan nila. Tandaan niyo po, si Jesus, never siyang tumingin sa kasalanan mo. Ang tiningnan niya yung pangalan mo. Jesus never called you by sin. He called you by name. Kaya nga ang tawag niya, anak Beverly, anak Robelin, anak Billie Jean. Hindi niya sinabing, hoy, ikaw pokpok ka, o ikaw na magnanakaw, o ikaw na, itong baliw ito, o ikaw. Hindi naman gano'n tayo tinawag ni Lord, di ba? Hindi tayo tinawag ni Lord na gano'n. O ikaw, tomboy ka, o ikaw, bakla ka, halika nga dito, at ayusin ka na, hindi gano'n. We called by God, by name. Tinawag niya tayo sa ating pangalan. Kaya kapatid, kung kayo po, pasintabi po sa inyong lahat, kung kayo po, ganito kayong tumingin sa kapwa ninyo, na ang tingin nyo sa kapwa ninyo ay yung kasalanan na nagawa nila nung kahapon, nung nakaraang linggo, nung nakaraang buwan, kapatid, magbago ka. Your heart is not teachable. Your heart is prideful. Diba? Don't be a devil. Don't be a devil. Hindi ka demonyo, tandaan mo yan. Ikaw ay anak ng Panginoon. Huwag mong hayaan na maging ganun ang pagtingin mo. Diba? Alam niyo po ba? Diba? Nagiging katulad tayo ng demonyo. Anong sabi ng John 10:10? And the works of the enemy is to what? To steal, to kill, and to destroy. Imagine mo, kapag ang tawag ko sa iyo, ikaw na dating tomboy, anong ginagawa ko sa iyo? Ninanakaw ko yung destiny mo. Hindi yan dapat ang pinaprophesy ko sa iyo kung hindi yung bagong nilalang ka na. Yung bagong ikaw na. Di ako mismo ang nagnakaw ng destiny na para sa iyo. Kaya nga po lagi kong sinasabi sa inyo, whatever or whoever ang kaharap natin, kahit pa ang alam mo dyan, napakatigas ng puso niyan, hindi po dapat ganun ang declaration. Alam niyo po, marami akong na-encounter kapag sinasabi ko, invite natin yung dyan. Sabi na ko, pastor, ang tigas ng puso niyan. Sabi ko, hindi. Walang matigas na puso sa Panginoon, si Parao nga lumambot eh. Yan pa kaya. Bakit ganyan kakakong tumingin? Ibig sabihin, ang puso mo ay ang may... Alam niyo po ba yun? Pag ang paningin po natin ay judgment sa iba, kapatid, ikaw ang mag-ayos ng sarili mo, hindi sila. Kapag ang lagi mo nang nakikita ay ang mali ng ibang tao, hindi sila mag-aayos, ikaw. Kasi ikaw yung bulag. Ikaw yung mali na ang tingin. Nagigets po ninyo? Kaya isa po sa mga bagay na lagi kong itinatak sa isipan ko na, Lord,
ko dapat sila tinignan sa kanilang mga pagkakamali or sa kanilang kasalanan. Kasi kung ako'y tumingin kontra ang demonyo, eh Jesus, hindi naman niya ako tinignan doon sa pagkakamali ko. Ilang beses ako nagkamali? Maraming beses. Baka nga mas malala pa kasalanan mo ang nagawa ko eh. Di ba? Natuto po ba ang bawat isa sa atin? Yung sinabi dito, that unteachable heart removes favor. Di ba? Kapag unteachable ang puso mo, tinatanggal po niyan yung favor ng Panginoon sa buhay ninyo. Kaya minsan magugulat ka na lang, Lord, bakit ganito? Ginawa ko naman ang lahat, trinabaho ko na po ang lahat. Bakit hanggang ngayon hindi pa rin nakakaranas ng favor na katulad na naranasan ni Brian, ang favor na naranasan ni Dana. Eh siya nga, Lord, walang trabaho pero hindi naman nagutom. Diba? Eh Lord, bakit hindi ko nararanasan yung favor na katulad ng nararanasan ni Pastor Carl? Tingnan mo, naglibot buong Bicol, saan ko kumuha ng gastusin? Diba? Tingnan mo, Lord, ang pinupuntahan pa, bahay ng kapitan, bahay na doktor at negosyante. Aba, Lord, kailangan ko rin ba ng kakilanang negosyante para may magpatuloy sa akin ng negosyante? Hindi. Diba? Gigas po ninyo, when your heart is teachable and when your mind is promote. Chapi-chapi ka po, Pastor Carl. Eh, Nawawala po, Pastor. Pagturo tuwing Sabado, eh samantalang hindi naman natin yung kagrupo. Ako spill the tea na. Nawawala Check po, mic, check. Pastor. Ayan, malinaw na po ba? Ayan, bumalik na po. Check, check, check. Malinaw na po. Ayun, bumalik na. Ayan, malinaw na po, malinaw. Thank you, Lord. Ayun, so pasensya po kayo, medyo nagkaroon ng conflict doon sa internet, pero inayos ko na. Inayos na po ulit. Ayan, hallelujah. Ano po? So, sabi nga po doon, and promotion. Ano po, alam niyo po, eto na naman tayo pagdating sa promotion. Minsan, ang tinitingnan natin yung tagal natin ng paglilingkod kapag ipinopromote, Lord, itong taon na po ako na naglilingkod sa inyo. Dapat ako ang i-promote. Ano? Hallelujah, Lord, bakit ako magpapa-under dito? Dati ako nagtuturo dyan. Ayan, dyan po matitingnan or dyan po makikita ang isang totoong teachable. Ano po, naranasan ko po kasi yan. Ano po na, yung po nagtuturo sa akin dati. Ano po, siya na yung tinuturuan ko. Ano po, at grabe po kainaman ang ikot ng mata. Ano po, every time na ako po ay nagsasalita na, ayaw na makinig. Kasi sila daw po ang nauna. Ano po, pero hindi yun ang aking tiningnan. Ang tiningnan ko ay, Lord, teachable ba? Nung kaya po, isa sa mga bagay na itinuturo ko sa mga leader, sino man ang patayuin namin sa unahan, sino man ang i-assign ni Lord sa unahan, bata man yan, matanda, may ngipin o wala, makinig kayo. Kasi siya ang nilagay ni Lord. Ano po, kaya ako, ini-honor ko kung sino ang nagsasalita. Kung ang nagsasalita ay leader ko, magte-take down notes ako. Papakita ko sa kanila na dapat ay ganito ang ginagawa natin.
Hindi tinititigan lang ang nagtuturo. Ano po, paano ka ipopromote ni Lord? Ang tamad mo. Diba? Paano ka ipopromote ni Lord? Pakikinggan mo na nga lang yung nagsasalita, hindi mo pa kaya. Diba? At sabi dito, yet remain trapped because they refuse correction. Alam niyo po, maraming mga tao, hindi po nila maranasan yung mga sinabi ko kanina, yung breakthrough, yung anointing, yung favor, yung promotion, because they refuse correction. Ayaw kasi nila magpatama, kasi lagi silang tama. Tama naman nga sila, may tama nga naman sila. Tama nga lang sa utak. Ano po? Ano po, kaya alam niyo po, kahit leader ka pa, or kahit ikaw po ay pastor na, always remember to be corrected always. Lagi po tayo magpaturo. Ano po? Pero syempre, baka naman mamaya, yung magko-correct naman sa iyo, baguhan pa. Hindi po, ano yun, kaya nga po may covering tayo na tinatawag Ano po? Kaya nga po may head or may a head leader sa atin. Bakit po kami ay may mga leaders pa? Kasi sila ang nagko-correct sa amin. So that makapag-correct kami ng iba. Hindi pwede po yung tupa ang magko-correct doon sa shepherd. Naku, yari tayo na. Di ba? Para kung sinuwag niyan yung kanyang sariling leader. Ano po? Kaya importante po na tayo ay may covering. Ano po? Doon tayo kukuha ng correction. Doon tayo manghihingi ng instruction. Alam niyo po, nung time po na ako ay hindi ko na alam ang gagawin ko. Lumapit ako sa pastora ko noon. Sa JAL, sabi ko ng pastora, ipanalangin mo nga po ako kasi gulong-gulo na po ang isip ko. Ang church po namin ay kagulo na. Ang aming pong leader ay wala na lahat. Ang member po namin ay nagsialisa na. Divided na po kami. Ano po ang gagawin ko? Umiiyak ako. And then pinipray niya ako. Kinorek niya ako. Sinabi niya sa akin kung anong instruction na gagawin. Anak, bumalik ka doon. Ayusin mo ang relasyon niyo muna. At pagkatapos nung bigyan mo sila ng chance, kung hindi sila magiging ayos, split ka. O sinunod ko po yung instruction na yun. Kasi yun yung wisdom na ibinigay. O tingnan niyo po. Kung paano po ako in-instruction na ng aking pastora noon, yun po ang nag-correct sa akin ngayon. Sabi ko, ganun pala ang tamang gawain. Ano po? Kaya alam nyo, lagi ko pong itinuturo sa mga taga-WTJR na lahat po ng ginagawa natin, kung ano man po ang puno noon, yun ang magiging bunga. Kaya alam nyo po, isa sa mga bagay na ayaw po yung sasali sila ng AGR, ng team building, tapos hindi po sila nagpapaalam. Kasi ang lagi ko pong sinasabi sa kanila, ang anumang kasinungalingan, pastor, white lies naman. Sabi kasi kailan pa naging puti yung kasinungalingan? Ano po, kahit pa yan ay black lies at white lies, lies pa rin. Ano po, lies is still a lies. Tandaan niyo yan. Kaya kung hindi ka kako nagpaalam, kasi naranasan namin yan, alam ko nandyan sila at Lindsay. Ano? Naranasan nila yung dati, kinumpront ako yan. Sabi ko noon, bakit hindi ka nagpapaalam sa nanay mo? Ako ang minumura. Ako ang pinapagalitan. Ba't di ka nagsasabi ng totoo, tumatakas ka daw sa bahay ninyo para lang mag-fellowship tayo. Sabi ko, umuwi ka. Hindi yan tama. Imagine nyo po meron po mga tao doon na magpapabaptize na, nakapila na. Sabi ko, pinayagan ka na ba ng magulang mo? Hindi po, pastor, o alis dyan. Hindi kita ibabaptize. Kasi hindi ka naman pala pinayagan. Honor your mother and father and the Lord your God will be rewarded you eternal life. Alis, doon ka sa tabi. Hindi ka pa ready. Pastor, ready na po ako kasi ako naman po ang magdidesisyon para sa buhay ko. Hindi, may magulang ka. You need their covering. Unless patay na yung nanay at tatay mo. O sige, pumunta ka na dito, bumaba ka na, ikaw na mag-decision for you. Nagigets po ninyo? Kaya po sa church, ano po, ganun din. Hindi pwedeng basta na lamang tayo bera ng bera, tapos hindi po natin isinasubmit kung ano po yung ating mga plano. Nagigets po ninyo? Are you with me, people of God? Ako parang wala na yata akong kausap, kung kandurog na yata. Diba, ano ho, pulbos na ba? Hindi na makapindot? Meron pa naman pala. Ala ko na pulbos na Ano po? So kaya mga kapatid, ano po, kailangan po tayo ay magpa-correct, tayo po ay magpa-instruct, ano po, at i-gain po natin yung wisdom. Alam niyo, isa sa natutunan ko sa spiritual father ko, na tanggapin mo ang karunungan
Pahalagahan mo ito at iingatan ka nito. Ano po kung hindi tayo marunong tumanggap ng karunungan? Hindi po tayo nito pag-iingatan. Ano po? Sabi dito, question for you. When was the last time someone corrected you? Ngayon po, tatanungin ko po kayo. Kailan pa po kaya yung huling beses na may nag-correct sa inyo? Eh, syempre, leader, no? Eh, di unahin natin ang mga leader. Mga leader dito. Kailan pa po kayo huling na-correct? When was the last time that the Lord corrected you to a vessel or through a vessel? Last Tuesday, Ngayon lang Pastor. po. Last Tuesday. Amen. Diba? And sabi dito, and you truly listen without offense? Pinakinggan mo kaya na hindi sumama ang loob mo? Siguro, Pastor. Marami pong pwedeng magsabi sa inyo na nagpakorek kayo pero hindi sumama ang loob nyo. Liar. Amen. Amen, Diba? Pastor. Siyempre, Pastor, Kaya alam niyo po mga sabihan kapatid. masakit. Amen. Diba? Pero dapat hindi po tayo nagiging, ano po, sabi nga nung last time na napag-aralan na sa Jimit, don't be offended. Huwag ka ma-offend. Ngayon, tingnan mo sa sarili mo ngayon, ano kaya yung mali dun sa mga ginawa ko? Or ano kaya yung mali sa nagawa ko? Then balikan mo yung sarili mo. At balikan mo din yung leader na yun. Ano po, heart check tayo palagi. And mind check tayo palagi. Kasi baka mamaya, ang tingin mo na dun sa mga kasama mo ay kaaway mo na. Baka ang tingin mo sa kanya ay si Dracula na. Baka ang tingin mo sa kanya ay si Gargan. Kilala niyo yun? Sa Encantadia. Diba? O kaya naman si Zaur, kasi may sungay na. Yung leader ko, may ganyan na. Nakahalo na sa TV. Di ba? Nakahalo na sa TV. Ano to? At ito po ang lagi ninyong tatandaan. Ito po yung danger ng unteachable na puso. Number 1, an unteachable heart reject wisdom. Ang isang puso na ayaw magpaturo, lahat po ng sabihin mo sa kanya, walang kwenta yan. Hindi niya yung papakinggan. Wala po siyang papakinggan kahit isa man dyan. Sabi dito, a heart that cannot be taught, cannot grow. Ang isang puso na hindi kayang maturuan ay hindi lumalago. Kaya pansinin ninyo, sinong hindi malago sa inyo ngayon? Mga tamad magpaturo yan kung hindi sila lumalago. Diba? Yung mga taong hindi lumalago, tamad magpaturo. Diba? At yung mga taong ayaw magpaturo, nagtatago. Diba po? Ang mga taong ayaw magpaturo, nagtatago. Kasi sa 7 taon po ng paglilingkod ko kay Lord, alam niyo po kapag meron silang hindi magandang ginawa, alam niyo hindi nagpapakita sa church. Hindi nagpapakita kay leader. Sabi ko, nasa na yung isa nating kasama sa fellowship? Pastor, wala eh. Sinat kayo? Hindi. Bakit nagtatago na pala? Kasi alam nilang may sama sila ng loob. Magugulat na lang ako, may message ako, Pastor, sorry sa lahat ng aking mga nagawa. Sabi ko, ano kaya nagawa niya? Hindi naman niya na-explain. Naalala ko po last time nung ako nasa Mindoro pa lamang, meron po kaming member na umalis na lang bigla para naging bula. Tapos nung nasa Mindoro ako, bigla na akong sinak. Sabi niya, Pastor, sorry po pala sa lahat ng aking mga nagawa. Salamat po sa church ninyo dahil ako po ay natuto. Sabi ko, ayun. Mukhang unteachable ang puso nito kasi nagtago na. Tapos nung alam niyang medyo okay na siguro si Pastor, pwede ko nang i-chat, chinat niya na ako. Po? Kaya alam niyo po, isa po yan sa mga bagay na makikita or mapapansin nyo. Po ang isang taong nagtatago, ayaw magpaturo. At ang isang taong nagtatago, ayaw magpakorek niyan. Po? Sabi dito, pero paano po ba tayo mag-grow? God sends mentor. Ayan, yun po yung una. Sino po ditong walang mentor?
Lahat po tayo walang mentor. Siya, ngayon pa lamang po, papagpanalanginin ko po kayo. Ano po? Kailangan ang bawat isa sa inyo ay may mentor. Ano po? Ang isang taong walang mentor, walang pag-grow. Wala pong halaman. Ano po? Wala pong halaman na basta na lamang tumubo ng kanya. Ano po? Na wala pong nagpapalago noon. Kahit po tingnan ninyo yung mga gubat na yan, tumubo ho yan na diniligan po yan ng Panginoon. So God sends people to mentor people. Kailangan naman mag-send siya ng akasya o kaya naman ng gumamela sa inyo para magturo. O kaya naman mag-send siya ng uwak para turuan ka. Diba? Ay, Nanay Selena, ano nga pala sinasabi ng Lord? Ano may pumunta sa yung parot? Ano, tapos, ano nga sinasabi ng Panginoon? Ganito ang gawin. Diba po? Wala pong ganun, di ba? Tao tayo. So, ang isasend sa atin ng Panginoon, tao rin. Unless mukhang hindi tao yan. Di ba po? Ay, nakakatakot naman yung mukha niya, di ba? Oh. God sends mentor. Kasi paano ako papalaguin ni Lord? Ako po, dumago po ako bilang pastor kahit bata pa po ako kasi sinendan po ako ni Lord ng mentor. Meron po akong spiritual father. Kaya kung wala kang spiritual father, ipanalangin mo yan. Di ba? Wala akong pinanganak na wala akong nanay at tatay. Tapos sasabihin mo, I am a born again Christian. No? Sino nagnanak sa iyo? Sinong nanay at tatay mo? Di ba? Kukurutin kita, ano ka, si malakas at si maganda. Nanggaling ka sa puno ng kawayan, ay patpating kita ng kawayan. Di ba? Kailangan nyo ng mentor. Kailangan nyo ng tagapagturo. Bakit po kaya meron tayong prophetic night na ganito? Kasi kailangan nyo po ng mentor para po hindi na tayo basta-basta makikinig sa kung saan-saan. Ano po? Kaya yung may mga gift dito ng vision para hindi po kayo na napapagkama ng mga baliw o kaya na may mga nag-cocaine o kaya na may mga nag-addict. Ano po, para ma-realize nyo na, hindi pala ako nag-iisa. Sila rin pala nakakakita rin pala ng white lady. Sila rin pala nakakakita ng angel. Nagigets po ninyo? Yan po ang purpose ng prophecy. Ano po, para pag may lumapit sa iyo, naku, tigil-tigilan mo na yun, kapatid. Baka suminghot ka na ng marijuana, kaya ganyan na yung mga nakikita mo. Ano? Hindi nakikita ang mga tao-tao dyan o saan, ano po. Di ba? That's why we need mentor. Ano po? Kaya, kailangan natin ng mentor, kailangan natin ng leader, kailangan natin ng parents, kailangan natin din po ng kaibigan. Ngayon, kung ang thinking po ninyo, hindi nyo kailangan ng ibang tao para po lumago, bahala kayo dyan. No, sabi po, kasabihan nga na no man is an island. Ano po? Hindi po pwede pong ikaw na lahat. Alam niyo po, isa yung sa bagay na kinorek ako ni Lord dati. Kasi dati naaasar ako sa mga leader. So, hindi ko pinagkakatiwalaan ng mga leader ko dati. Pero hindi pa naman ako WTJR. Huwag kayo mag-alala mga leader, ha? Ano po? Nung hindi pa po ako ng WTJR, wala akong tiwala sa mga leader. Kasi, sabi ko, kada alis ko na lang. Pag pumunta ako ng mission, pagbalik ko, wala na kaming member. Wala na kaming Jimmy. Sabi ko, anong nangyayari? Bakit ganun? Ano po? Hanggang sa ako ay inayos ko ni Lord. Ano po? Natutunan ko, kailangan ko palang pagkatiwalaan yung leader. Kaya tingnan nyo po, nag-iikot po kami. Ano po? Nag-iikot po kami ng buong Bicol. Pero ang service po namin doon tuloy-tuloy. Ang gawain po namin sa GMIC tuloy-tuloy. Diba po? Kasi bakit? Nagtitiwala ako doon sa ini-assign namin ng mga leader na sila po ay mga great mentors. Kasi sila ay natuto na rin. Ano po? At lagi kong pinapaalala sa kanila na huwag ninyong hayaan maliitin kayo dahil mga bata kayo. Diba? Ano naman ngayon kung 40 years old, 50 years old ka ng pastor or leader, kung wala ka naman pong pinagtandaan, wala rin. Ano po? Hindi naman to pagalingan ng Bible School. Ano po? Pagalingan po ito ng pagsunod kay Lord. Wala namang sinabi doon, if you love me, pumasok ka ng Bible School. Wala namang ganun eh. If you love me, obey my command. Di ba? If you love me, di ba?
You will do it with all your heart, with all your mind, and with all your understanding. Ano po? So, hindi po ito pagaling na mag-memorize, padamihan ng diploma. Ano po, alam niyo po, yan po yung lagi kong sinasabi dun sa iba. Masaktan na sila kung masasaktan sila. Ano po, pero yung lagi kong sinasabi. O, ang tagal nyo na ho mga leader, ang tagal nyo na mga pastor. Pero bakit di po kayo nakapagpalaya? Ilan na ho ba ang lumaya sa gospel na dala nyo? Diba? Alam nyo po, isa sa mga bagay na natutunan ko, kung ang dala mo po ay 10 commandments, wala pong dumaya sa law. Ginawa po ang law para malamang mong may mali ka. Pero hindi po nagpapalaya ang law. Pero nung New Testament, ibinigay po sa atin ng Panginoon yung anointing na yon, yung power to set people free so that when they receive Jesus, they will be free. Because in where Jesus is, there is freedom. Hindi pwedeng natanggap mo si Jesus pero hindi ka malaya. Hindi pwedeng natanggap mo si Jesus pero hindi ka delivered. Hindi pwedeng natanggap mo si Jesus pero yung buhay mo ay magulo. Yung buhay mo ay hindi ayos. Eh, sinong Jesus yung tinanggap mo? Baka pangalan lang niya yan. Diba? Baka si Bar Jesus yan. Diba? Si Barnabas pala yan. Diba po? At sabi dito, an even situation to shape you. Hindi lang pala mentor, hindi lang pala leader, hindi lang pala parents, hindi lang pala kaibigan. Even pala yung sitwasyon natin. Yan po pala ay nagtuturo sa atin para i-shape tayo. Alam niyo po ba kung bakit marami sa atin? Hallelujah, Jesus. Bakit may mga pagkakataon sa atin na nagkakaroon tayo ng mga pagkakamali? Di ba po? Ma-share ko sa inyong testimony bakit dati nagkaroon ako ng napakadaming utang. Kasi sineshape ako noon. Ano po? Na kailangan pa nang gamitin ko ng tama. Ano po? Eh kasi dati natutunan ko dati na naalala ko nung hindi pa ako nasa WTJR noon, di ba, ako kasi ang treasurer. Ako ang treasurer ng mga time na yon. Ang ginagawa ko yung pera ng church, pinapautang ko. Alam niyo po, kinorek po ako ng Panginoon. Alam niyo po ba, ibinagsak ako ni Lord as in sa gadanggal lupa. Totoo po yan. Tapos, nirebuke pa ako ng aking spiritual father. Sabi niya, hindi sa yung pera yan. Bakit pinapautang mo doon? Alam niyo po ang katwiran ko lang? Hindi naman pastor, papalitan ko naman eh. Sabi niya, hindi yan tama. Ayusin mo yan. Alam niyo po ang ginawa, binawi sa akin yung finance. Alam niyo po, nung binawi sa akin yung finance, parang sinampal ako sa mukha. Para akong binungusan ng malamig na tubig. Sabi ko nung Lord, luhod ako kay Lord, patawarin mo ako, mali pala ako. Hindi pala ito tama. Kasi parang inangkin ko na kung ano yung iyo. Ito ay hindi akin. At doon ako kinorek ni Lord. Matinan nyo naman po ngayon. Ano po kung anong ginagawa ni Lord. Di ba? Hallelujah, Jesus. Nakailang lugar na tayo. Actually po, simula po ng April ay nasa ibang lugar na ako. Ano po, nag-Mindoro, nag-Maynila. Ano po, nag-Pulanggi, nag-Tabaco. Nagpunta na kami ng Panganiban, Tigaon. Ano po, ngayon naman, nandito kami ngayon sa Kapalonga. Ano po, pabalik na naman ng Maynila, di ba? Hallelujah, Jesus. Magjujun na naman. Pupunta naman kami ng Tacloban. Actually, ngayong May, bago matapos ang May, babalik ulit ako ng Mindoro. Di ba po? Sabi ko nga, Lord, kaya po pala tinuruan mo ako na ayusin yung finance ko. Eh, para ma-release mo yung breakthrough ng buhay ko. Ma-release mo yung favor na para sa akin. Sabi ko nga po sa inyo, 1 taon ko pong pinagpipray itong tablet na to. Sabi ko, Lord, hirap na talaga ako sa cellphone ko. Hindi ako makapag-upload, hindi ako makapag-ano ng ayos, hindi ako makagawa ng aking financial report. Sabi ko, nahihirapan na ako magsulat. Pero alam niyo po yun, ibinigay ng Panginoon sa unexpected pa na pagkakataon. Diba? Kaya nga sabi ko nun, Lord, ang panalangin ko po, tigti 10,000 lang. Pero ang binigay sa akin ni Lord, tigta 30K. Sabi ko, Lord, parang hindi ko naman yata ito deserve. Pero, ganun po kagrabe si Lord. Ayaw niya ng putyo-putyo, lalo na kung gagamitin para sa paglilingkod. Amen. Ano po? Kaya, alam niyo po, magpaturo tayo. Ano po, yung sitwasyon ninyo. No? Hallelujah, Jesus.
Diba? Sa bawat isa sa atin, naranasan nyo rin ho ba yung naranasan ko? Marami din ho ba kayong pagkakautang sa buhay? Alam nyo, ang masasabi ko lamang, unti-unti mo pong bayaran. Kasi wala pong, sorry po medyo masakit ito, pero wala pong mangungutang na naging successful. Yan po ang natutunan ko. Alam mo dati, kaliwat kanan po ang aking inutangan. Pero alam niyo po, doon ako tinampan ng Panginoon. Nung sabay-sabay silang naningil, doon na talaga alam kung anong gagawin ko. Parang gusto ko na pong magtago na lang. Parang gusto kong magtago na lang. Pero ang challenge ko po sa inyo, hindi ko po kayo kinokondemn kung kayo po ay nagkaroon ng utang. Lahat po tayo, naranasan nating mangutang, naranasan nating hindi tayo maging faithful sa pagmamanage ng finances na binibigay sa atin. Pero ang challenge ko po sa inyo, bayaran mo muna lahat yan. Kasi dyan mo mas magagamit yung finance mo sa paglilingkod kay Lord kung wala ka na yan. Ano po, at sa mga leader, ano po, kung may mga leaders po tayo dito, ano po, isa po sa mga sasabihin ko sa inyo or testify ko sa inyo na naranasan ko po na ako'y nagkautang sa member ko. Ano po ngayon, nagbasa po ako ng pastoral guideline. Tinampal po ulit ako ng pastoral guideline na yon. Diba, situation na walang nagtuturo sa akin. Nagbasa lang ako, alam mo kaagad ang unang bungad sa akin. No pastor. No pastor na magkakaroon ng credit sa kanyang mga members. Kasi magiging butas po yon sa inyong paglilingkod bilang pastor. Sabi ko, ganun pala yun. Eh dati, ilang number ang inuutangan ko nung dati. Naalala ko nun, may utang ako kay Eric 3,000, may utang ako kay Jimmy 3,500. Di ba? Kaliwat kaliwa ang aking utang. Sabi ko, Lord, bakit ganun? Ngayon, kahit na po anong pray ko, na Lord, i-bless mo ako, Lord, pagpalain mo. Parang ang ganit ng pagpapala. Kasi pala may naka-block. Ano yung pala ay yung mga credits na yun. Kaya sabi ko, Lord, ayusin mo po ako ngayon. Ngayon, ang inayos na po ako ng Panginoon, o di ba? Ang thinking nga po ng mga tita ko, nangungutang pa rin ako ngayon eh. Di ba? Pero hindi nila alam, wala po ako na nagpapautang. Kasi po sa akin na may utang yung kapatid kong nag-o-opisina, may utang na sa akin. Di ba? Kagaya kanina. Oo. Di ba? Kagaya kanina, papunta kami dito sa Kapalogan, nag-message yung kapatid ko, Kuya, pakisendan mo nga ako ng 850 ngayon na agad-agad. Diba? Siyempre, kapatid ko, sabi ko, Lord, dati, pag sinabi nila, Kuya, may pera ka ba dyan? Sagot ko, wala. Diba? Ang bilis ng sagot ko, wala. Pero alam niyo po yun, diba? Pero, grabe po yun. Diba? Nung ipinahiram ko po yung 850 na yon, sa Panginoon, alam niyo po ang ginawa ni Lord, minultiply po kaagad ni Lord. Along the way, napapunta ako dito, medyo nangangamba na ako at sabi ko, Lord, aba, nakakainang bayan na kami nang napuntahan. Ilang gastos na din ito. Di ba? Kahapon ka ako, may pagdadagat, may pag-enjoy pa kami mga nalalaman. 7-Eleven pa kami kumain ng almusal kahapon. Social. Ano po, sabi ko, Lord, ikaw na ang bahala. And the Lord provided. Ano po, sabi ko, Lord, sobra pa. Glory to God. Now you see, people of God, ano po, natuto po kayo? Ba kaya yung mga sitwasyon pong nararanasan ninyo, yan po ay mag-aayos po sa inyo. Ano po, wag niyo pong tingnan yan as isang pagkakamali. Ano po, hindi naman pagkakamali na tayo nakakahiram sa ibang tao. Pero ang nais kasi ni Lord sa atin ay paano mo maipapakita yung bless ka kung yung blessing na binibigay ni Lord, pambayad mo lang ng utang. Diba kasi yan din yung naging word sa akin ni Lord dati, anak, pinagpapala naman kita araw-araw, pero paano mo makikita? Eh pag bilinis kita ngayon, binabayad mo na. Diba? Paano mo makikitang bless ka? Paano mo makikitang napagpala ka? No? Nagigets niyo po mga kapatid? Ano po pa yung sitwasyon natin na nararanasan natin? Bakit kaya tayo iniiwanan ng member? Baka po may mali sa leadership natin. Ayusin natin. Ano po, yan pong sitwasyon na yan ay dapat po nating makita. No? Hindi yung kapag may umalis na member sa'yo, ay, hayaan mo siya. Diba? Ay, hayaan mo siya. Babalik din yan.
Di ba? Akala mo naman, kinaganda niya yung ginawa niya. Yung mga ganun pa tayong moment. Hindi. Ibaba po natin ang ating sarili. Yung sitwasyon na yan, yung mag-shape sa atin na maging maayos po yung ating paglilingkod. Ano dun mo makikita na, umaalis pala yung mga member kasi masyado na pala ako masungit. Ang akin palang bunganga ay parang Armalite na. Ano po? So at least mababago mo or maaayos mo ngayon. Eh kasi dati ganyan din po ako sa mga leader ko eh. Hanggang sa one time tinap ako ng isang leader ko na 17 years old. Eh nung time na yung 14 years old pa lamang siya. Sabi niya sa akin, Kuya Dave, alam mo, napakasungit mo. Para kang nagme-menopause. Sabi niya gano'n sa akin. So parang din akong natap na, ay, oh, Lord, ganito na ba talaga ako? Kung ganito na ba ako kasungit? Kaya nung mga time na yon, sabi nila ngayon, kapag nagte-testify sa kanila, alam nyo guys, si Kuya Dave ngayon, ako, kung dati si Kuya Dave ganun, talagang ganun na siya ngayon. Tinetestify nila yun. Kasi talagang talaga ako, mapang-away talaga ako. Pag hindi mo naintindihan yung instruction, awayin talaga kita. Ayoko na mahirap kausap. Ganun po ako ka-perfectionist dati. Kaya naiintindihan ko po yan. Pero sa sitwasyon na yun, natuto ako. Nung iniiwanan ako ng mga member dati, iniiyak ko kay Lord. Sabi ko, Lord, bakit po ako iniiwanan ng mga member ko? Anong mali ko? Diba? Turuan mo ako, Lord. Kasi Lord, mauubos na yung member ko. 4 na lang natitira. Diba? 4 na lang yung natitira, Lord. Diba? Kaya pala kahit pray ako ng pray na Lord, damihan mo yung mga tao. Dagdagan mo yung tao sa church, pero ang dami nga po nang nai-invite, ang dami nga nang pumupunta sa church. Nagtataka ko bakit di ko sila nakikita. Kasi yung palang iba, sumama yung loob. Yung iba naman, ang tingin daw sa akin ay masungit. Yung iba naman po, pag tinitigan ko daw, ay parang kakainin na po sila. Po? So, pero sa sitwasyon po na yun, ay natuto po ako. Ang sabi dito, but pride makes people despise instruction. At kung tayo po magiging prideful bilang mga leader, ganun din. I-despise na nila or hindi na po nila papakinggan yung instruction mo. Po? At lagi niyo pong tatandaan na lagi niyo pong unawain yung mga tao natin kakausapin. Po? Hindi po kasi lahat ay makikinig. Po? Isa sa bagay na natutunan ko na maraming mga tao na may encounter tayo sa ministry na kailangan mong paulit-ulit i-remind. Pero wag niyo pong aawayin, mga leaders, wag niyo pong aawayin. Po, kasi hindi po tayo kinold ni Lord para maging dragon. Sige, magaya kayo sa akin. Po? Hallelujah. Sabi diyan Proverbs 13:18, poverty and shame shall be to him that refuseth instruction, but he that regardeth reproof shall be honored. Po, isa sa mga bagay na natutunan ko yan. Sabi ko, Lord, kaya para ako nahihirapan sa aking leadership kasi may mali. Ngayon, nung inayos ko, naging maayos. Lord, kaya pala ako hirap sa finance. Sabi ko, Lord, kaya pala ako hirap sa finance kasi, kasi hindi ko pala na-manage ng tama. Po, kaya alam nyo mga kapatid, kung may mga pagkakataon po, wag ho kayong mahiya na magtanong, Pastor Carl, paano mo minanage yung finance mo? Pastor Carl, paano ka nagmamanage ng finance ng ministry nyo? Huwag ko kayong mahiyang magtanong, mga leaders. Willing po ako magturo niyan. Hindi po ako nagdadamot sa mga bagay na yan. Kasi minsan din po ako nagtanong, hindi po ako pinagdamutan. Kaya ano man po yung kaya kong ibigay, ay ibibigay ko po sa inyo. Po, hindi na po kayo iba sa akin. Kahit pa po kayo ay grupo nila, Sisbeb, pero hindi po kayo iba sa akin. Po, lagi kong isineset sa isip ko na sino man ang magpunta ng WTJR, po, kayo po ay tinuturing ko ng pamilya. Po, kaya kung ano man po ang kadadapaan ninyo, ay maaaring maging kadadapaan din namin. At kung ano maging pula sa inyo, ay magiging pula din sa amin. Nagtuturo dyan yan, tapos ganito, ganyan. Po, so many people pray for honor while rejecting correction. Marami sa atin ipinagpipray natin na Lord, nawa ma-honor ako. Nawa Lord, makilala din ako katulad nila Pastor Carl, kahit saan pumunta may kakilala. Diba, pumunta ng Pulanggi, kakilala pa yung kapitan. Diba? Diba, tinatawanan nila kami diyan. Pero diba, sabi nga diyan,
Yung mga tao daw po, na tumanggap ng instruction ng Panginoon, sila po yung na-honor. Diba? Nagulat na nga lang kami. Imagine niyo po, along the journey, sabi ko po sa inyo, grabe po ang pag-iingat ni Lord sa amin. Imagine niyo po, walang lugar na hindi masarap ang aming ulam. Sobrang amazing ni Lord. Diba? Walang lugar walang lugar kami pinuntahan na naramdaman kong hindi kami tanggap. Alam niyo po yun. Naramdaman ko yung grabing overwhelm na sabi ko nga, Lord, kulang na lamang hindi na kami tumayo sa aming kinauupuan at kami pa'y dadalhin pa sa kapagkainan. Yung bubuhating ka pa papunta doon, yung pag-iinit ka pa ng kape. Di ba? Naalala ko pumunta kami nung nasa Pulanggik kami, testify ko lang po sa inyo, grabe. Paggising po namin, magtitimpla ka na lang ng kape, nakaprepare na dyan lahat. Pumunta kami ng Tigaon, ganun din. Paggising namin, may luto ng pansit, may luto ng ganito. Sabi ko, Lord, parang hindi yata namin deserve ang ganito. Dinaig pa namin nag-hotel. Tutulog kami, ipinaglalatag pa kami. Sabi ko, grabe naman po ito, Panginoon. Diba? Pero sabi nga, those who accept instruction will be honored. Tinanggap lang naman namin yung instruction ni Lord na anak, puntahan mo sila. Kailangan nila ng apoy na yan. Kailangan nila ng fire na yan. Hallelujah, Jesus. Ang sinabi doon, honor follows humility. Yung pag-honor, doon po dapat tayo mas lalong binababa. The more na mas tinataas tayo ni Lord, dapat mas lalo nating ibinababa ang ating mga sarili. Natuto po kayo? Hallelujah. Number 2, an unteachable heart is rooted in pride. Yung unteachable na puso, rooted po yan sa pride. Sabi dito, pride says, I already know. Kaya po yung lahat ng mga tao na makakausap natin na acne. Alam niyo ba yung acne? Yung makate sa mukha, AKNY. Yung alam ko na yan. Yung ayaw nilang makinig sa tinuturo kasi alam na daw nila ito. Yung Proverbs, na yan, ituro na yan sa amin. Alam ko na yan, hindi na ako makikinig dyan. Diba? O kaya naman ganito daw po yung lagi nilang sinasabi, nobody can tell me anything. Wala nang pwedeng magturo pa sa akin. Wala nang ibang ganito, wala nang ibang ganyan. O kaya naman ito yung kasabihan nila, hindi ko kailangan ng tulong nila. Yan yung mga mayayabang. Yan yung mga prideful. Yan ang kanilang laging sinasabi. Walang magsasabi sa akin na hindi ako mali. Lagi akong tama. Ayun, may tama nga siya. Hindi, alam ko na lahat ng bagay. Hindi ko na kailangan ng mentor. Hindi ko na kailangan ng leader. Maliho kayo. Kailangan nyo yun. Pag ikaw po ay nandoon palagi na I don't need help, hindi ko na kailangan ng tulong nako, kapatid. Kailangan po ninyo. Pero alam nyo po, ang isang puso na mapagpakumbaba, ang lagi po niyang sinasabi, Lord, teach me. Lord, turuan mo ako. Siyempre, alam niya na yun, na kapag si Lord, humingi siya ng tulong kay Lord na Lord, turuan mo ako, laging magpapadala ang Panginoon ng tao na magtuturo sa Kanya. Lord, show me. Lord, ipakita mo sa akin kung ano yung tamang humility. So, ibig sabihin, may tao na naman. Kasi gagamit ang Panginoon ng model, anak, tingnan mo itong tao na ito. Yan ang paglilingkod na tama. Yan ang humility na hinahanap mo. Ganun ba, Lord? O sige po, Lord. Diba? Kasi yun yung natutunan ko Tapos kapag sinabi daw po, correct me. Ayan, Lord, i-correct mo ako. So ano na naman ito? Tao na naman ang gagamitin ng Panginoon. Diba? Kasi itutuwid ka Diba? Alam niyo po ba, marami pong beses naranasan ko na itinuwid po ako ng aking mga member. Imagine niyo po si Ate Lindsay, isa yan sa mga elders ng aming ministry at young age. Pero grabe po niyan akong i-review. Ayan, pastor, magiging ganyan ka na naman. Diba? Oo, pinapagalitan ako ng mga yan. Diba? Kahit po sa pananamit ko, talaga sasabihin, pastor, mukha ka na namang mukha kang strawberry, kulay green, kulay red. Ayusin mo, hindi ganyan. Sabi ko, sige na nga, ano bang tama? Turuan niyo ako, paghanap niyo ako ng dami. Anong susuotin ko? Nagpapakorek ako. Hindi, okay na to. Alam ko na yan. Huwag mo na akong turuan. Di ba po?
So laging doon tayo bumabagsak sa tatlong bagay na yun. Teach me, show me, and correct me. Kaya ang lagi kong prayer kay Lord, Lord, dala mo ako ng mga taong tuturuan din ako, hindi lang tuturuan ko. Lord, dala mo ako ng tao na hindi ko lamang papakitaan ng kung ano yung Christ-likeness, kundi makikita ko rin sa kanila kung ano yung nais mo na ituro sa akin. At Lord, dala mo ako ng tao na hindi ko lamang i-correct, kundi i-correct din ako. Kasi hindi po laging tama ako eh. Diba? Yung laging magpapalasa sa iyo pa. Dapat ganito. Pa, dapat ganyan. Ano po? They also corrected me. Ano po? Kaya I am very thankful sa Lord at sa lahat ng mga leader na ibinigay niya sa akin. Ano? Hallelujah, Jesus. Never kong naramdaman na hindi kami isang pamilya. Ano po? Kaya tingnan nyo, ang aming mga samahan, ilang taon na kami magkakasama. Magto 2 years na ang WTJR. Kung si Kuya Brian, magto 2 years na ito namin kasama sa paglilingkod kay Lord. Umakyat na ng barko, bumaba na ng barko. Di ba? Hallelujah, Jesus. Lalo sila Kuya Yo. Nako, nasa dati pa kaming ministry. Nandiyan na yung mga yan. No? I accept. Correction. I accept na minsan sila pa yung magpapakita sa akin ng kung ano yung dapat na ginagawa ko. Pastor, ito yung dapat. Pastor, tuturuan ka namin. Diba? Hallelujah, Jesus. Sabi po ng James chapter 4 verse 6, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Alam niyo po, kapag tayo masyadong proud sa ating sarili, doon tayo mas lalong binabagsak ni Lord. At kahit po anong tago ninyo ng pagkakamali, ilalantad po yan ng Panginoon. Ano po? Minsan ganun tayo eh. Hinahide natin yung mga bagay-bagay na mali sa atin. Kasi para irespeto ako ng mga tao, kailangan itago ko to. Pero hindi po. Kailangan nyo po na alisin yung mga baggage na yan. Ano po, magiging kapintasan kasi natin yan eh. Hallelujah, Jesus. Natuto po ba kayo mga kapatid? Kaya sa prophetic, ano po, kailangan nyo po ito. Very need po ito sa prophecy. Ang isang prophetic na tao na hindi po natuturuan, ayun, na demonyo na. Na po, marami po kaming kilala na anointed sila, gifted sila prophetically, pero mali na ang interpretation. Naalala ko dati, tama yung interpretation na binigay ng Panginoon. Pero mali tama ang vision, pero mali ang interpretation. Doon nga kami na-demonize dati eh. Tama yung interpretation na binigay, meron 200 at nilalagyan ng bakod sa gitna. Ibig sabihin ng bakod na yung boundary. Pero ang interpretation niya sa amin, lumiko na daw kami ng daan. So parang sinabi niya na kami ay pademonyo na at sila yung paanghel na. Mali na yung interpretation. Di ba po? So kaya kailangan teachable ang puso. Ano po? Marami pang bagay doon. Diyan ko po naranasan na aalis na lang po ako ng church. Alam niyo po, binabasahan pa ako ng Bible at kino-course pa ako na ang mga magnanakaw ay namamatay. Napatingin ako, sabi ko, ano kayong ninakaw namin? Binalik na namin lahat. Diba? Binalik namin speaker, binalik namin ang pondo, binalik namin ang lahat, kasama pa ang mga resibo at kasama pa ang lahat. Sabi ko, ano kayong ninakaw namin? Bahala ka na nga dyan. Nagigets po natin? Imagine heaven resisting a person simply because they refuse to learn. Imagine nyo po yun mga kapatid. Di ba po? So, ibig sabihin, kahit pala anong galing nating sumunod, kung hindi naman po right instruction ang ating sinusunod, ay i-resist pa rin tayo ng heaven. Ano po, baka papasok ka na ng langit, sasabihin pa sa'yo ng Panginoon, o sino ka? Bakit ka nandito? Hindi kita kilala. Panginoon, ako po yung nag-mission doon sa Bicol. Anong mission sa Bicol? Pinapupunta kita ng Davao. Ba't ka nandiyan sa Bicol? Diba? Para pong inutusan ng nanay na magsaing, pero ang ginawa, nagwalis. So magkagalit pa rin yung nanay kasi gutom na gutom ka na, tapos yung anak mo na expected mo nagsaing, nagwalis pa na. Diba? Kaya alam niyo po, without a command of the Lord, hindi ko po gagawin yan. Hallelujah. Ano po, kaya minsan na-offend po sila sa akin. Kasi minsan sasabihin nila, Pastor, magpapabaptize na ako.
Ngayon, pagdating na orientation, sabi, Pastor, parang, ayoko na po, siguro muna. Sabi ko, ay, hindi, ayaw mo na muna, ayoko talaga. Magdesisyon ka muna ng ayos bago kita i-baptize. Kasi ako naman ang mabibigatan pagdating dyan. Hallelujah, Jesus. So tayo po ba ay natuto, mga kapatid? Imagine niyo po yun. Baka sa simpleng pag-disobey mo, hindi ka patanggapin ng langit. Alam mo yung palangit ka na sana eh. Naging barbecue ka pa eh. Di ba? Dahil lamang may hindi ka sinunod. Kasi ang katwiran ng Panginoon lagi, delayed obedience is still disobedience. Kaya po pagdating kay Lord, hindi po dapat mamaya na Lord, bukas na Lord, next week na Lord, next time na Lord. Kailangan pag may binigay ang Panginoon na prophetic word, do it Lord. Or, I will do it Lord. Diba? Kung hindi ko alam, turuan mo ako, Lord. Kung hindi ko pa nakikita na karapat-dapat ako doon, ipakita mo, Lord. At kung, Lord, may mali pa akong bagay na ginagawa, i-correct mo na lang ako, Lord. Pero hindi mo siya tinanggihan. Hindi mo tinanggihan si Lord. In-accept mo, pero, yung pagpapakumbaba. Hallelujah. So tayo po ay natuto. So wag nawa po na dumating sa panahon na tayo po ay i-reject ng Panginoon dahil lamang sa simpleng hindi natin pagpapakumbaba sa Kanya. Baka kahit 3 nang nagsabi sa iyo na maldita ka, hindi mo pa inayos. Ayun, dahil 3 beses ka nang sinabi yan na, uy, alam mo ba, maldita ka doon sa Jimmy. Napakasungit mo. Ayusin mo yan. 3 tao na yung sa'yo. Hindi, ganito na talaga ako. Ayun, hindi ka tinanggap sa langit. Diba? Yung nag-correct sa'yo pa langit na ikaw pa, bababa ka na. Diba? Pati busok ka na. Natuto po tayo. Number 3, an unteachable heart delays destiny. Ang isang puso na hindi po kaya magpaturo ay nagdi-delay po ng destiny niya. Kaya po minsan sasabihin natin, bakit kaya si Kuya Brian ang laki na ng grupo samantalang ako tatatlo pa rin. 7 taon na ako na nagsiserve kay Lord. Kasi naman hindi ka kasi nagpapaturo eh. Kapag tinuturoan ka ni Lord, mas marunong ka pa sa nagtuturo. Binigyan ka ni Lord ng mentor, mas marunong ka pa sa mentor. Binigyan ka ni Lord ng maglilid sa iyo, parang gusto mong ikaw pa maglilid sa Kanya. Baliktad na. Sabi dito, some people remain in cycles because they keep repeating mistakes they refuse to learn from. Ayan. Ito po ang mali ng marami pong mga leaders. Kung ano po yung mali nila dati, idadamay pa po nila yung mga bago ngayon. Diba? Hanggang sa same cycle yung ginagawa nila. Kasi nung nakita ko dati na mali yung way ng spiritual father ko na mag-lead ng mga kabataan. Kabataan ako alam ko yung nararamdaman nila Sabi ko, Lord, bakit ko papapagalin, bakit ko sisigawan yung kabataan na to? Paano kung sa bahay sinisigawan na to? Paano kung may trauma pala ito kapag may mga sigawan siya na naririnig tapos sinigawan ko? Na-trigger ko pa yung trauma nito. Ako pa yung nagkasala ngayon at hindi na umaten. Baka next time pag sinabi ko, nasan na si kapatid na Brian? Alam mo, Pastor, may trauma kasi yun sa sigawan kasi may mga ganito siyang nangyayari. Pagsisisihan ko po, Lord, sorry, nasigawan ko tong bata na ito. Di ba? Ngayon ako pa ang mamumroblema, hanapin ko kung saan ito naroroon. Di ba? Para lamang hingin ng sorry. Kung prideful pa ako, hindi na ako hingin ng sorry. At kailangan po na ma-break yung cycle ng buhay natin. Alam nyo, nung na-break yung cycle ko ng utang-utang mindset na yan, doon po ako nagkaroon ng breakthrough financially. Nagkaroon ako ng savings. Alam nyo po, nung na-break po yung cycle ko ng yung parang ungrateful ako sa mga natatanggap ko. Nung na-break yung cycle na yun, parang doon pa dumaloy lalo yung pagpapala ng Panginoon. Kasi dati pag magkagalit tayo, hindi ko tatanggap yung binibigay mo. Kasi galit ako sa iyo Magkagalit tayo, so hindi ko tatanggapin yan. Ganun ako. Ngayon, brinig ako ni Lord. Sabi niya, paano kung yung kagalit mo yung gagamitin kong pagpapala sa iyo? Tatanggapin mo hindi. Dapat ibaba mo muna yung sarili mo. Lord, sige Lord. Sabi mo Diba po?
Hallelujah, Jesus. Pasok ko yan. Gusto na eh. Si Bibi. Hallelujah. Sabi dito, Proverbs 12:15, the way of a fool. Ayan. Nagagalit. Sabi dito, the way of a fool is right in his own eyes, but he that hearken unto counsel is wise. Imagine niyo po yun. Kung tayo daw po'y mananangan sa sarili nating sight lamang na hindi, tama ito. Ako lamang ang tama. Ayun, mukha kami tama. No? Kailangan daw po ay matuto tayo na magpa-counsel. Kaya alam niyo po kami, kahit po ako, may mga pagkakataon po yan, katulad niyang nung nag-team building kami. Meron po ko talaga kaming plano. Pero nung time na nandun kami, nag-ask pa rin ako ng counsel sa iba kong elder. Sabi ko, guys, ito yung binigay sa atin ng Panginoon. Merong private na ganito, mas mura and ganito, ganyan. Ano sabi nila, sige pass, approve kami, i-go mo na yan. Kasi baka hindi na natin ma-hit yung target natin na date. O, na-change yung plan. Ano po? So, ibig sabihin, may mga pagkakataon na nagbabago ang plano ng Panginoon eh. Naalala niyo po sa Bible nung may pinapagawa ang Panginoon na pinapupunta sila ng may pupuntahan silang isang lugar tapos nung gabi na yun mismo napapunta na sila. Ang sabi ng Lord, wag muna yun ang puntahan nyo. Lumipat kayo ng Macedonia kasi mas kailangan nila doon. Eh paano kung gano'n? Di ba po? Kung katulad na lang nung nagpunta kami doon sa Sur, actually unexpected nga ito lahat eh. Yung pagpunta namin ng Tigaon, unexpected yun. At alam mo, na-amaze ako doon nung naipag-pray namin ang aking mga lola. Alam niyo po, pumunta na ako last year pero hindi ko po yung nagawa. At ang malupit pa nun, pumunta kami kila Pasjek. Nasama ko yung lola ko kasi wala kami tour guide. Di nandun siya sa church. Nadala ko yung lola ko sa church. Pag ngiti-ngiti lang siya doon pagkatapos. And grabe, hindi ko alam kung ano naging impact noon sa lola ko. Di ba po sabi ko, Lord, unexpected. Pagpunta namin kay La Sis Dana, unexpected din, natatanggapin kami nila uncle. Hallelujah, Jesus. Di ba ngayon po, pagpunta namin dito, unexpected ulit. Kasi dapat po, ngayon pa lang kaming, bukas pa lang kami ng umaga pupunta dito. Pero alam niyo po, nag-message po yung church dito na na-meet namin dati or last year. And they invited me na ako raw po ang magturo bukas para sa kanilang Sunday service. Sabi ko, Lord, it is an opportunity. Kumbaga parang, Lord, sino ba naman ako para ganito pa ang ibungan sa akin? Pero it's an honor na ma-share ko sa kanila yung fire na nais po ng Lord na ibigay. So unexpected, hindi naman ito yung plano namin eh. Sa totoo lang po, hindi ito yung plano namin. Pero yung itinerary namin, ginulo ng Holy Spirit. Hindi yan ang gusto ko ito. Diba? Gusto mo, linggo ka papakapalongga, ha? Hindi, Sabado na. Wala tayong magagawa. Si Lord na ang bibilis namin kanina. Ang bibilis namin kanina kumilos. Diba? Yun ang sabi ng Lord, wala tayong magagawa dyan. Diba po? Kaya alam nyo minsan, si Holy Spirit, may mga unexpected siya na ipapagawa sa atin. Diba, sa Tigaon nga eh. Actually, rin po yun, unexpected talaga yun. Nasabi lang sa akin ni Pastor Erickson, pag pumunta ka ng Tigaon, pumunta ka dito sa amin. Malapit ka lang dito. So, unexpected din. Pagdating namin doon, nagpe-prayer sila. And grabe din. Na-meet namin yung mga lingkod ng Panginoon na yun. At talagang, kinukunik kami ni Lord doon sa mga gusto ng Lord na puntahan namin. Kaya yung invitation ni Kuya Brian, hindi ito coincidence lamang, hindi ito joke time. Sabi ko nga, Lord, grabe ka. Kaya pala pinagpahinga mo ako ng mahabang panahon. Kasi naman papagutin mo lang ako ng isang buong buwan. Imagine nyo, walang tigil po ito. Pag uwi ko po, mag-aayos na naman po kami ng mga mission namin kasi namimiss na kami ng aming mission. Mapunta pa po ako ng Mindoro, babalik ulit ako doon for Touching Community. To represent WTJR, tapos balik ulit kami dito ng June. Tapos papunta naman kami ng Tacloban ni Ninang Dana. So sabi ko nun, Lord, grabe ka. Mag-2 months yata kami na nasa labas ng church. Hallelujah, Jesus.
Di ba po? O ganun din po sa kasama ko sa misyon. Alam niyo po ba na may isa akong kabataang isasama? Pero nabitbit namin si tita. Di ba? Natawad-tawa pa kami at mismong araw, oras na nga lang actually eh. Pagkatawag ko, Kuya Yo, paggaya kami ng si tita siya, isasama natin. Oh, sabi daw niya, nagdadalawang isip siya, pero oo na lang siya. O, di yun, kasama namin. On the spot. Di ba po? So maraming ginagawa si Holy Spirit na minsan ay kailangan natin siyang i-obey. Kahit na minsan on the spot pa. Ano po? Hallelujah. So kaya sabi dito na ang mga foolish, lahat po ng bagay ay tama sa kanilang paningin. Pero alam niyo po na kailangan po na i-consider natin lagi yung counsel. Kung ano po yung ating gagawin. Kasi kapag may plano tayo tapos wala tayong right counsel, tayo po yung magsasuffer. Sabi dito, destiny moves faster when wisdom is embraced. Alam niyo po, naging mabilis po ito because we receive wisdom. Kung ako po ang mag-iisip lamang ng plano, hindi ko susundin yung mga sinabi ni Kuya Brian dito na, ay pastor, kailangan doon ka na lang sumakay sa may talubatib bago ka maganto. Di sana kung ako lang to by my own, talagang babalik ako ng daet bago ako pumunta ng Kapalongga. Di mapapalayo ka, magagastusan ka pa ng bongga. Pero alam niyo po yun. Diba? Although may mga moments of sacrifice, alam niyo po ba yun? Nakatayo kami sa bus, pero na-enjoy ko. Nagkaroon pa ako ng kakilala kanina kasi yung katabi namin may bata. Inalok ko sila ng tending magnanay. And sabi ko, okay ito Di ba? Nagkaroon pa ako ng kakilala. Tapos natanong ko, saan po ba dito yung pinaglapaan? Sabi niya, doon pa ho yung sa unahan. Sabi ko, sige ho, bababa na ho kami. Di, medyo goods na. Hanggang sa, grabe din po yung timing ni Lord. Kasi may naunang bumaba doon. Ngayon si Kuya Yo na napunta sa bintana. Sabi niya, si Kuya Brian na yung sabi ko, dito na tayo. Diba, bumaba na tayo para ho. Diba? So, unexpectedly. Pero yun nga, si Holy Spirit na yung nag-guide sa amin lahat. Hallelujah. Sabi dito, number 4, an unteachable heart blocks divine encounter. Kapag po ang puso natin ay unteachable, alam niyo ho, bakit yung marami sa atin hindi nakakaranas ng healing? Bakit hindi nakakaranas ng deliverance? Kasi po, hindi po teachable ang ating puso. Kaya nahaharangan niya yung dapat po ay miracles na ibibigay sa atin ng Panginoon. Sabi dito, God often hides treasure inside instruction. Ayan. So, lagi po ninyong tatandaan na sa bawat instruction po ni Lord ay may treasure po siya na natatago. Katulad po ng lagi ko sa inyong itinuturo. Alam niyo, one time, 1,000 pesos na lang ang laman ng bangko ko. Sabi pa ni Lord, ibigay mo lahat. Sabi ko, Lord, wala nang tira. Pero nung ibinigay ko lahat yung 1,000 na yun, minultiply ng Lord ng 10 times. Sabi ko, kailangan ko lang pala ng sundin yung instruction, Lord, para ako ipagpalain yan. And maa-amaze ka pa po dito. Diba? Hallelujah, Jesus. Diba? Doon po sa aming misyon, sa aming pong pagmimisyon, kung tutuusin po ay, kulang po kami sa budget. Kulang kami sa budget. Pero alam nyo ang nakaka-amaze, ang command ni Lord sa amin, Ninang, i-bless mo sila. Ganitong amount. Sabi ko, Lord, ang laki na ito. Gagamitin na namin ito. Marami na kami maliliparan nito. Pero sabi ni Lord, no, do it for me. And I will do something for you. Alam nyo, bago ako lumipat ng isang lugar, may blessing na dinating ang Panginoon. Sabi ko, thank you, Lord. At yung blessing or yung pinabless ni Lord sa amin, sobra pa doon ang binigay ni Lord. Nag-multiply pa. Sabi ko, Lord, amen. Di ba? Pakakangiti ka na Sabi ko, Lord. Diba? Ito lang yung amount na pinabibigay mo, pero dinagdagan mo pa kami. Di ba? So kaya totoo po ito, naniniwala ako dito na marami pong treasure ang nakahide sa bawat instruction. Kaya huwag niyo pong i-despise yung instruction ni Lord. When God says, give it, give it. When God says it, don't do it, don't do it. When God says yes, then yes. And when God says no, it is no. Yan po ang lagi niyong tandaan. If you despise instruction, you may miss miracle.
Ano po, minsan, kaya pala pinabibigyan sa'yo ng Panginoon to ng finance or ng pera, para pagpalain ka niya financially. Ang ginawa mo, dinispice mo, hindi pagkain na lang kasi baka ganito, baka ganyan, may trust issue ka lang pala. Di ka, pagkain na lang ibibigay natin. Di ngayon, hindi ka multiply ng Panginoon dun sa part na yun. Na-miss mo ngayon yung miracle. Ano po, nabablock mo yung miracle na dapat po ay para doon. Pero tingnan niyo po, sabi ko nga, grabe ka Lord, magkano na ang gastos ko simula nag-Mindoro. Pagdating po pa namin doon, yung tatay ko pa na ang request. Hindi naman tayong ulam. Di ba? Ako, sige lang ako. Sabi ko, Lord, bahala ka na. Ikaw naman po ang magmumultiply na. Pero hindi ako pinagkulang ng Panginoon. Tinan mo, papauwi na naman kami ng Maynila. Diba? Sabi ko nga, thank you, Lord. Diba? Mapapa-thank you, Lord, ka na lang talaga. At alam niyo po ba? Diba? Grabe. Kala niyo po kami ay naka-accommodate sa hotel. Ano po? Nung pumunta kami ng Pulanggi, naka-aircon pa. Nung pagdating namin ng Kapalonga, naka-aircon din. Sabi ko, Lord, aba naman. Diba sabi ko, electric pan lang ay ayos na. Pero, ito ang binigay ni Lord. Kaya, thank you, Lord. Ano po? It is a miracle na ibinigay ni Lord. Ano po? Sabi ko nga nun kay Nanay Christy Wala nanay, kahit sa ilalim ng niyog, kami pwedeng matulog. Pero alam niyo yun, binigay nila sa amin yung pinaka-the best, na accommodation, na more than pa sa isang hotel, na aming na-experience sa journey namin for a long time. Sa totoo lang po. Diba? Hallelujah. At sabi po dito, 2 Kings chapter 5 verse 10 to 14, Naaman almost lost healing because he resisted simple instruction. Alam niyo po, hindi naman dapat gagaling si Naaman Pero may batang babae kasi. Imagine nyo batang babae pa yung ginamit. Na sir, siguro sabi nun sir, paano kung gumaling ka? Tapos hindi mo siya sinunod, hindi ka gumaling. Try mo na lang kaya, wala namang mawawala. Pero nung ginawa yun ni Naaman, gumaling siya. Di ba po? Pero tingnan nyo, ganun din po si Gehazi. Ang sabi po ni Elijah, walang tatanggap ng offering. Pero ang ginawa, sabi ni Elisha, walang tatanggap ng offering. Pero ang ginawa ni Gehazi, itinago niya yung tinanggap niyang damit at saka mga pera. Kaya ano po ang nangyari sa kanya? Sa simple na hindi niya pagsunod kay Elisha or sa leader niya, sa instruction, ano nangyari? Buong buhay niya po, may ketong na siya. Yung sakit na kay Naaman, dahil sumunod siya, napunta doon sa hindi sumusunod. Kaya alam niyo po mga kapatid nako, minsan mahirap yung ganun Alam mo yun, yung magugulat ka na lang, aba, dati, yung kapatid kong to ang hirap na hirap bakit ngayon parang yung hirap niya ay nalipat na sa akin at yung sagana ang napunta sa kanya. Minsan pa naman si Lord mapanakit. Alam niyo yun, ang palo ng Panginoon ay mapanakit. The more ka pa niyang iinggitin. Alam mo yun? The more na mas naiinggit ka sa pagpapala ng iba, pagpapalain niya palalo yun para inggitin ka. Kasi doon mo malalaman na, dapat pala ayusin ko yung puso ko. Dapat pala i-fix ko to. Dapat pala maging teachable yung puso ko katulad nila. Nagigets po natin? Sometimes, your next level is hidden in obedience to what looks small. Minsan, yung level 2 ay nandun sa maliit na obedience na nais ni Lord sa'yo. Minsan, simple lang naman yung sinabi, i-bless mo siya. Pero next level ka na pala pagka ginawa mo yun. Di ba po? Hallelujah, Jesus. So tayo po ba ay natuto? Okay, number 5. May oras pa po ba ako? Baka po kayo antok na. Number 5, an unteachable heart destroy relationship. Ayan. Ang isang tao po na hindi po nagpapaturo, nakaka-destroy po ito ng relasyon. Una, marriage. Kung kayo man po ay kasal, ang isang puso po na hindi nagpapaturo, ay nakakasira ho ng relasyon nila bilang mag-asawa. Kasi magpapataasan sila Diba? Walang magpapakumbaba. Diba? Sabi dito, ministry. Ganon din po sa ministry. Kapag ka po ako ay hindi nagpapaturo sa Panginoon or hindi ako nagpapaturo doon sa mentor na ibinigay ni Lord, pwede hong masira yung relasyon ko sa aking mga member.
no? Maaring dumating yung panahon na hindi na po sila magtitiwala sa akin kasi nakita nila na ay eto, nako, kami ay tights ng tights, hindi naman, wala namang nangyayari. Naalala ko dati yung nagsisimula pa lang kami ng WTJR, sabi nila noon sa akin, Pastor, kaya naman palang gawin na sa looban ng isang buwan ay may makita kaming pagbabago sa church. Bakit doon sa dati nating church, 5 taon na tayo, wala man nang nagbabago? Hindi ba napag-compare pa? So kaya pala nasira yung relasyon namin dati sa ministry bilang isang pamilya. Kasi pamilya ba kayo nun na parang nagtataguan kayo? Ngayon, inayos namin. At doon namin nakita ngayon kung paano yung tamang relasyon. Kailangan pala namin pare-parehong magpaturo kay Lord. Ito pala yung tama. Ano po, business, ganun din. 'Di ba? Ang isang taong hindi nagpapaturo, ganun din po. Ano pagdating sa business, lagi siyang lugi. Lagi siyang bumabagsak. Alam niyo mga kapatid, ako po ay hindi nagbe-business traditional, pero marami po akong negosyanteng natulungan. Hindi niyo lang po alam. Sa ministry, ganun din. May mga kilala po kami mga pastor na ngayon po sila ay mga pastor na, pero hinahanap pa rin nila ang pangalan ko nang hindi ko alam. Naririnig ko na lang sa ilang mga kaibigan ko. Katulad nung pumunta kami ng Pasig, may isa raw po akong pinag-pray doon. Kailan pa yung 2024 pa yata or 2023. Nasabi daw ngayon ay meron ng 2 branch ng church na hinahawakan yun. Pero prophetic word ko lang yung binigay sa kanya. Nasabi ko darating ang moment sa magiging pastor ka at gagamitin ka ng Panginoon. Gayon din ang asawa at anak mo. At ngayon po may negosyo na sila. 2 church pa ang pinahahawakan sa kanya ni Lord. At alam niyo po, yung pastor niya dati na nang mamak sa akin, siya ang nawala ng church. Tapos dini-A sila, buong pamilya. Di ba? Kung gaano kagrabe si Lord. Kasi yung pastor na yun, ang thinking sila sa amin dati, ano daw kami, yan parang, ano mo yung mga false, ano daw kami, false teacher and so on. Sabi ko, ayun, sino ngayon ang false? Ayun, sila ang nag-false. Di ba sabi nila, false teacher sila, ayun, sila ang nag-fall down. Di ba? Di ba po, nakikita ninyo, kapag hindi po tayo nagpapaturo, yung ating puso po ay hindi teachable. Kasi dati binabata-bata kami. Kasi mas matagal na silang pastor. Pero nung makita nila, ito na yung growth nila, nag-iba na ngayon. Po, hiyang-hiya na sila ngayon na magpakita sa amin. Ano po, sabi dito, it destroy friendship. Ganun din po sa pagkakaibigan. Sabi dito, survives where nobody can be corrected. Di ba? Sabi po ng Proverbs 9:8, rebuke a wise man and he will love thee. Alam niyo po, ang isang matalinong tao, kapag nire-rebuke mo, mas lalo kang mamahalin. Kasi alam niyo po, yung spiritual father ko dati, the more na ako po ay pinapagalitan niya at kinokorek niya, doon ko siya mas lalong minahal. Sabi ko ng Lord, yung spiritual father ko, parang hindi siya yung nagsasalita. Ikaw yung nagsasalita. Kaya every time na nag-i-speak siya, mas lalo kong gustong pakinggan siya. Kahit na tulo na ang lahat, tulo na ang luha, tulo na ang lahat. Diba? Pero papakinggan ko pa rin siya. Bakit? Kasi inaari ko yung sarili ko na I am a wise man. At dahil wise ako, kailangan kong mahalin yung ginamit ni Lord para ayusin ako. E tingnan nyo naman po, at ngayon ay nagbe-benefits ako. Diba? Kahit na sino ang ipahawak sa akin ni Lord, mapalola, lolo, diba? 40s, 50s, 60s, 20s. Ano po? Imagine. Ay, nahahandle ko po ng tama. Ano po? Alam nyo, marami nga po mga kabataan na hindi po open sa kanilang mga tahanan, pero sa akin, nagme-message pa yan sila. Ano, nitong nakaraan, nasa mission po ako, pero may mga kabataan kami sa Bacoor na nag-o-open sa aming pastor. Alam mo ba, ganito nangyayari sa bahay. Pastor, ito po yung nararanasan ko ngayon. Nagugutumanan na po ako sa buhay. Diba sabi ko, Lord, ako din. Hallelujah. But sabi dito, wise people appreciate truth, but foolish people attack truth. Ayan. So yung mga matatalino, ina-appreciate nila ang totoo. Pero yung mga foolish or yung mga mangmang, aatakin pa nila yan. Diba? Kakalabanin pa nila yung totoo.
No? Pero sino naman ang magiging talo sa huli? Sila rin. Ano po? Number 6, last. Ito po yung huli. Jesus himself modeled teachability. Even daw po si Jesus ay nag-model ng kung ano ang tamang pagiging teachable. Sabi dito, though he was the Son of God, he submitted to growth and instruction. Alam niyo po ba na kahit po anak na siya ng Panginoon, ng kataas-taasang Diyos, hindi niya po ginamit ang pagiging Diyos niya para maging permit. Ano po, saan siya pinanganak? Sabsaban. Di ba pwede naman sabihin niya, aba naman, tatay, ikaw na nga ang lumikha ng lahat ng bagay. Ba't naman ako ipapanganak pa sa sabsaban? Pwede naman sa hotel na lang para may aircon. Pero, anong ginawa niya? Let your will be done. Di ba po? Pwede naman sabihin ni Jesus nung ipapako na siya sa krus, bakit hindi si Beverly ang ipako mo dyan? Siya naman ang nagkamali. Bakit hindi si Billie Jean ang ipako mo dyan? Siya naman yung nagkamali. Pero hindi siya nagreklamo. Anong sabi niya lang ulit? Ama ko, gawin mo kung anong nararapat. Diba? Naging teachable siya. Alam niyo po, si Jesus, bago siya nagsimulang magturo, alam niyo ho ba na siya po ay nagpa-mentor muna sa loob ng synagogue? And based sa mga scholar, kung tayo po ay nag-aral ng theology, based on scholars, nasa edad ng 30 hanggang 33 years old nang magturo si Jesus. Kasi bakit? Nagpaturo muna siya, nagpabaptize siya, bago pa siya nagturo. And many of us, hindi pa man tayo baptized, pero ang feeling natin, mas ahead na tayo sa kanilang lahat. Kailangan natin sundin ang pattern na ibinigay sa atin ni Lord. Diba? Alam nyo, minsan nga kung sino pa yung hindi mga baptized, sila pa yung mga mga grabe yung fire pag-share ng gospel. Pero kailangan natin sundan yung pattern. Di ba po? Si Jesus nagpaturo siya. Ikaw, bago ka ba naging leader? Bago ka ba nagpaka-leader? May nagturo ba sa iyo? Ikaw po ba ay may pinagsasubmitan? Ikaw po ba ay minodel mo ba yung pagiging teachable? Alam niyo minsan hindi tayo makapagturo sa kanila kasi tayo mismo nakikita nilang hindi tayo nagpapaturo. Hindi nila tayo nire-respeto kasi nakikita nila sa atin na hindi tayo rumerespeto. Hindi nila tayo ino-honor kasi nakikita nila sa atin na hindi tayo nag-o-honor. If Jesus embraced growth, who are we to reject it? Diba? Si Jesus nga tinanggap niya yung pagtuturo Sino naman tayo? Mas ahead ka pa ba kay Jesus para hindi exempted ka na dito? Nagigets po ninyo? If Jesus embraced it, sino naman tayo para hindi yun gawin din? Alam niyo po, bigyan ko po kayo ng idea dun sa pagiging unteachable. Ito yung mga sign na ang puso natin ay unteachable. Una, madali tayo ma-open kapag tayo kinokorek. Hahanap tayo ng butas kapag tayo ay kinukorek. Bakit tayo ikokorek ng pastor na yan? Bakit? Nag-Bible school ba yan? O bakit tayo ikokorek ng batang pastor na yan? Ilan na ba ang church na plant niyan? Diba? Always depending on yourself. Ayan. Ang isang tao raw po na unteachable ay nakadepende lagi sa sarili. Alam mo, ako. No. It is not you. It is God in you who do it, not you. Ignoring wise counsel. Ayaw po magpaturo. Wala po siyang counsel. Ang sasabihin lang niya, hindi, sapat na si Holy Spirit na turuan ako. Ano pong sabi ni Lord sa Jeremiah 3:15? God, di ba, I give you, bibigyan kita ng malapit sa aking puso na magpapakain sa iyo ng knowledge and understanding.
Sabi ng Hebrews 13:17, honor or submit to your leader. So, ibig sabihin, tinuruan tayo ni Lord mismo na mag-submit tayo sa counsel na ibinigay niya. Repeating same mistake. Ang isang taong hindi natututo, paulit-ulit yan. Di ba? Nagkamali ngayon dyan, nagkamali na naman, wala na natutunan. No, alam niyo yung 5 taon na, hindi pa rin natututo doon sa pagkakamali niya. Paulit-ulit. Nagigets po natin? Ano po? Hallelujah, Jesus. Diba, maraming ganyan sa atin, mga kapatid. Ano po? Diba, tinuruan na, okay, naglagay ng session ang pastor, okay, ika-counsel ko kayo kung paano ang tamang financial management ayon sa Biblia. Naituro na, dinispice pa. No, bumili na ng iponaryo ni Chinkitan. Ayun, wala pa rin ipon. Di ba? Hallelujah, Jesus. Same mistake. No? And alam nyo, in my journey, marami na rin po ako naturuan ng kung paano mag-manage financially. Pero yung iba po ay hindi pa rin natuto. Marami pa rin po bumabagsak pa rin sa same mistake. Kasi bakit? Hindi sila natututo. Ayaw kasi nilang pakinggan kung ano yung itinuro sa kanila. Pinagpipilitan nila na yung alam nila ang tama. Doon nga sila bumagsak na maraming beses. Di ba po? Sabi pa dito, thinking you know everything. Di ba? Lagi mong iniisip na alam mo na ang lahat. No po, hindi na ako magpapaturo. Alam ko na yan eh. Projecting spiritual authority. Ayun po yung isa sa pinakamalupit. Ang isang unteachable na tao, hindi po yan nag-a-acknowledge ng spiritual authority. Laging gusto niya siya ay above authority. Nagigets po natin? Hallelujah, Jesus. So, yun kung kayo po ay natuto, ano po? So, tayo po ay manalangin, ano po, bago po tayo mag-end. Hallelujah, Jesus. Suralaya rabarakia romono surya larababashaya. Father, in the mighty name of Jesus, I am praying right now to each and every one of them. Lord, remove every seed of pride from each and everyone's heart. Make us humble, Lord God. Make us teachable. Make us correctable. Make us hungry to wisdom, Lord God. Let me never reject the voices of you, Lord God. Let me never reject my mentor, my leaders, all these people that you send to me to shape me, Lord, to correct me, to instruct me of who I am today. In Jesus' name, amen. Thank you, Lord God. And thank you, precious Holy Spirit. So, ayun, glory to God. Now po ay meron po kayong natutunan